Ginoo, may isang taong nagtangkang saktan ako. Iligtas mo ako. Nagmamakaawa ako. Lumayo ka sa baril na yan. Lumayas ka. Lumabas ka, Saklolo. Walang hiya kang puta. Ang gwapo. Binibining Lin, tauhan siya ni Cao Cao. Hindi mo siya pwedeng kunit. Bakit ko nararamdaman? Walang katapusang pagnanaka sa kanya. Sino ba talaga siya? Anong ginagawa mo? Ang sama ng pakiramdam ko. Makatutulong ang malamig na show. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ko na kaya. Gusto kong ibigay mo sa akin. Iniligtas mo ako kahapon. Naaalala mo pa ang nangyari kagabi. Ibig sabihin hindi ka patanga. Kaya wag kang mag-alala sa nangyari kagabi. Walang nangyari kagabi. Hindi ako nagsasamantala sa iba. Dahil okay ka na ngayon, aalis na ako. Hoy, sandali ka. Ano pangalan mo? Lu Wei. Hoy. Ang astig niya. Nagpigil siya kahit nakasama niya ako. It's sad, mga lalaki. Binibini, nandito ba si Diyos ng digma ang lintianga? Tama, narinig ko. Ngayong araw, dadalo ang Diyos ng digma sa importanteng pagtitipon. Hindi pa natin nakikita ang tunay na mukha ng Diyos ng digma. Kaya ngayon, kailangan nating mauna sa Kanya sa lahat. Unahin nating puntahan ang Diyos ng digma. Congrats, Binibini, magiging asawa mo na ang Diyos ng digma. Magiging asawa mo na ang Diyos ng digma. Lu Wei. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa niyong dalawa dito muli? Binalaan ko kayong huwag sundan ang amo ko. Sinusundan niyo talaga kami. Sinusundan ko kayo. Hindi ba tama? Nag-i-overthink ka. Lu Wei, hindi ka ba nasisiyahan sa alok kong kondisyon? Sabihin mo kung gusto mo. Pero huwag mo talagang gagawin. Sa lahat ng bagay, hindi ka dapat sumunod sa amin dito. Ito ang tirahan ng war god na si Lin Tiangang. Hindi ito lugar para sa iyo. Binibini, sa tingin ko si Luwei ay narito. Gusto lang makita katulad ng war god. May hinanakit, sadyang gumagawa ng gulo. Loko-loko na talaga kayong dalawa. Pigilin siya. Naku. Hindi ba't siya ay manggagawa lang sa konstruksyon? Paano siya naging ganito kapansin-pansin? Ang tirahan ng war god ay kuta ng militar. Ang paggulo dito ay paghahanap ng problema. Ginoo, siya ang gumagawa ng gulo. Ang aking lady ay ang Eastern Miss ng Kyoto. Narito kami para makipagkita kay War God Lin. Anong Eastern Miss ng Kyoto? Hindi ko siya kilala. Kung walang utos ang war god, walang makakapunta sa kanya. Ginoo, pakiusap ipaalam sa mga sundalo. Kung malalaman ng war god, tiyak na papayagan niya tayo. Ulit ka ng gulo, papatayin ka agad. Anong kinatatwa mo? Kayong dalawa, ang lakas ng dating mo, magaling ka lang magsalita, pero hindi ka makapasok sa tahanan ng war god. Hindi ba nakakatawa? Pasikat ka, tumaas na ang estado ng War God. Natural lang na mahirap siyang makita. Paano mo kaya bilang isang manggagawa? Sa tingin mo makikita mo ang War God? Bakit hindi? Gusto kong makita si Lin Tiang. Ikaw si Kumar Lu Wei. Ako si Kumar Lu Wei. Hinintay ka ng war god. Tuloy po kayo. Tatlong paggalang sa hari. Nalaman ko sa mga tauhan ng hari na nagdiborsyo kayo. Ang kapal ng mukha ng angkan ng Shen. Aayusin ito ng mga tauhan ng hari. Bigyan ng aral ang angkan ng Shen. Hindi na kailangan. Ngunit ang hari, tutuloy ba ang lagdaan ngayon gaya ng plano? Magpapatuloy ito ng normal. Isang beses akong iniligtas ni Yunsiyang at kahit anong mangyari, 3 taon tayong mag-asawa. Ang utos na ito, hayaang maging huling paghihiwalay natin ito. Dadalhin mo ba ang lagdaan? Kailangan kong pumunta. Opo. Tagapangulo, pupunta ka ba mismo sa lagdaan bukas? Kasali tayo sa komisyong ito para sa Tianyong Group. Para sa mga namumuhunan sa mga lalawigan at lungsod. Malalim ang pinanggalingan nila. Dapat nating seryosohin ito. Lu Wei.
Hindi tama yan. Sino ba talaga sila? Paano niya nakuha ang tahanan ng Diyos ng digmaan? At bakit ganun ang paggalang ng gwardiya sa kanya? Ano ba ang nangyayari? Tulungan mo ako. Imbestigahan ang isang tao. Ang pangalan niya ay Luwei. Wow, talagang karapat-dapat ang Tianyan Group bilang malaking kumpanya. Kahit kontrata ay mariinggol ang paglagda. Salamat sa iyo, Li Xiao. Nakakuha tayo ng bilyong yuan para kay Yunxiang. Sa wakas nakita ko na ang mundo rito. Maghintay ka. Marami pang darating. Pupunta rin dito ang Diyos ng digmaan at presidente ng Czech. Li, ang galing mo talaga. Maliit na bagay lang yan. Dahil mahal na mahal ko si Yun Sang. Kahit di ko kilala ang Diyos ng digmaan o ang presidente ng Chanyu, kapag lumabas sila, pagkakataon ko na, para makipag-ugnayan. Sana hindi ako mahalata. Lei, tunay kitang minamahal. Sana maintindihan mo ang nararamdaman ko. Luwei, ang kapal mong pumunta rito. Anong ginagawa mo rito? Luwei, ayaw mong umalis no. Magbitiw ka na lang sa labang ito. Diborsyado ka na sa aming presidente. Hindi na siya babalik sa'yo. At saka ngayon ay, mahalagang araw para sa aming presidente. Sa paglagda ng kontrata sa Tianyu Group, umalis ka na ngayon di. Guwei, umalis ka na ng mabilis. Hindi lugar mo ito. Bukas ang mga pinto. Kaya pwede kang pumasok. Ako hindi. Shen Yunxia, ang yabang mo. Alam kong masakit sa'yo, ang diborsyo natin. Pero para sa kabutihan mo iyon, para tulungan kang umalis dito. Shen Yunsheng, para sa akin. Pinagkanulo mo ako't para daw sakit. Hindi ka nasusupla, nakakadiri ka, nasusuka ako sa iniisip ko. Luwei. Bagay na bagay sina Li Xiao at Yunxiang. Sila'y nilikha ng langit para sa isa't isa. Tanging si Li Xiao ang makakapagpaunlad sa angkan Shen. Sa rurok ng kapangyarihan, isang walang kwentang talunan ka lang. Tumigil ka na sa kahihiyan. Nakangarap ng mataas. Ang tugatog ng kapangyarihan at pribilehyo. Ikaw, isang mason sa konstruksyon. Kumikita lang ng ilang dolyar sa isang araw. Wala ka talagang self-awareness. Nagpupumilit kang magpahiya rito. Gusto mong ipahiya ang presidente, di ba? Ano? Mason lang yang lalaking yon. Sa kanyang kalagayan, paano siya magkakaroon ng karapatan? Na pumunta dito, lalo na sa ibang bagay, narinig ko silang sabihin, Maple AS lang siyang live in Manuga. Tama. Anong karapatan niya na narito? E di umalis ka na. Lumabas, lumabas. Alice, Alice, Lumayas ka, naririnig mo ba? Walang may gusto sa'yo dito. Kung may pagpapahalaga ka sa sarili mo, umiwas ka na lang ng tahimik. Lihaw, huwag kang magmadali. Kitang-kita ang tunay mong kulay. Hindi ko kailangan ng pagtanggap nyo para mapunta dito. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ang kayang gawin ng taong minamaliit mo. Kung sino talaga ako. Hindi ako magpapahiya, Dice. Kung magpapakapusakal ka, problema mo yan. Huwag mong isiping makakabalik kang alipin ng presidente. Walang hiya ka talaga. Ayaw mo pang umalis. Ha? Ipapapulis kita. Ipaalis mo ako. Makinig ka. Kung hindi dahil sa akin, hindi matutuloy ang handaang ito. Luwei, nasasawa ka na ba? Kailangan mo bang gumawa ng eskandalo? Ginagawa mong awkward para sa lahat. Sasaya ka lang ba kung magkagulo? Ako ba ang nanggugulo? Hindi ba ikaw? Ito ang pakay mo sa pagpunta dito, di ba? Gusto mo ng kabayaran sa annulment. Gusto mo pa ng karagdagang milyon. At papayag ka nang umalis na ako. Ito na ba ang limos mo sa akin? Hindi ba yan ang dahilan ng pagpunta mo? Talunan ka. Milyon na ang alok ng anak ko sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Hindi ka pa aalis. Lumabas ka na ngayon din. Eksakto. Hindi lahat kasing daling kausap ng presidente. Huwag kang walang utang na loob. Mukhang ako pala ang walang utang na loob. Pareho ka lang pala ni Shen Yunxia. Pareho kayong mayabang. Akala mo ba lahat ay singhambog mo? Mali ka. Kahit milyon, huwag mo nang banggitin. Kahit bilyon o trilyon pa yan, walang halaga ang trilyon sa akin. Tama na yan, Luwei. Hanggang kailan mo itatagal ang drama mo? Ako ang nagpanukala ng diborsyo. Normal lang na magalit ka. Siguro may utang akong paumanhin sa'yo. Pwede na ba? Tigilan mo nga ako. Alam mo ba ang mga ininvest ko? Alam mo ba ang hirap na pinagdaanan ko? Hindi ka ba pwedeng maging tunay na lalaki? Shen Yunxiao, wala ka ng pag-asa. Noon ko pa sinabi, lahat ng meron ka ay galing sa akin. Kung hindi dahil sa akin ngayon, wala kang makukuhang bilyon na kontrata. Ikaw ay talagang nakakabigo. Mga binibini at ginoo, alam naman nating lahat, ang pagtitipong ito ay para kay Yamsia ng Chanyu Group. Sa madaling salita, si Yunxiang ang bida dito. At itong talunan ay nanghaharas kay Yunxiang. Dinudus at pinagbabanatan pa niya. Ito'y hayagang paghamon sa presidente ng Chanyu at sa autoridad ng war god na si Li. Tama, sobrang yabang ng batang to. HMPH, basura lang yan. Manggugulo pa sa ating mataas na lipunan. Ako si Li Hao, hindi ko hahayaan si Yunxiang o sirain ang karangalan ng dalawang panauhin. Kaya, idinedeklara kong blacklist si Luwei ng pamilya Li. Walang Li construction site ang tatanggap kay Luwei. Tama si Ginoong Li. Hindi dapat lapastanganin ang war god. Ako mula sa isang group, ipinagbabawal si Luwei. Walang Zhang restaurant. Ang papapasukin siya, mawawalan siya ng makakain. Dapat igalang ang war god.
Mula sa Fuji Apparel Group, ipinagbabawal din si Luwei. Walang Fuji Mall. Ang pagbibigyan sa kanya, mawawalan siya ng damit. Hindi ko rin dapat insultuhan ng War God. Mula sa Matt Transportation Group, ipinagbabawal si Luwei. Walang mataxi. Ang sasakyan niya, mawawalan siya ng masakyan. Bawal na pagkain, damit, at transportasyon niya. Tignan natin kung paano mabubuhay ang walang kwentang tulad mo. Mga sipsip kayo, akala nyo mababan nyo ako. Hindi sila karapat-dapat. Eh ako, karapat-dapat ba? Ngayon din, ilalagay ko si Tulo sa blacklist. Luwei, ang lakas ng loob mo. Nanggulo ka pa sa War God at sa pagdalo niya sa handaan. Hindi ka ba natatakot mamatay? Siyempre kami, sino pa ba? Luwei, naimbestigahan na kita. Nakapasok ka lang kaninang umaga dahil nasira ang kubeta. Taga-ayos lang ng kubeta ang papel. Akala mo ba may kakayahan ka? Wala kang patutunguhan. Ako ang nag-ayos ng kubeta. Luwei, minura mo ako. Pwedeng hindi kita pagmultahin, hindi kita isusumbat. Pero minura mo ang War God. Hindi ko papayagan yan. Mga baliw talaga kayo. Itong dalagang ito. Narinig kong gusto mo rin siyang iban. Pwedeng malaman kung sino ka. Ang amo ko ay panganay na anak ng Dongfang family sa Kyoto. Kung minura mo ang panganay na Dongfang, wawakasan mo ang kinabukasan ni Luwei. Kahit ang panganay na Dongfang mismo ang kakalaban mo, sadyang hinahanap mo yan. Akala mo makakalaban mo ako. Panaginip yan, wala sa kapangyarihan si Dongfang yun. Luwei, bumitaw pa. Luwei Cheng, hindi ka magiging makapangyarihan sa salita mo lang. Nagmumukha ka lang kahabag-habag. Para lang mapagtakpan ang kahinaan mo. Ang dami nang nagbaban sa'yo. Naaawa na nga ako sa'yo. Sige, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Hindi ka dapat nandito. Lumayas ka na ngayon din. Kaya ko pa ipa-lifetime ban sa'yo. Bibigyan kita ng paraan. Luwei, ang matalino ay marunong Alam mo na ang tamang desisyon. Luwei, binigyan ka na ng pabor ni Miss Dongfang. Ba't hindi ka pa umaalis? Talunan, huwag mong gambalain ang si namin. Basura, swerte mo ngayong araw na to. Bumalik ka na sa tambakan mo. Narinig mo? Lumabas ka. Lumabas, labas. Leyes na. Ano pang pag-aatubili? Luwei, bilang paggunita sa ating nakaraan, bibigyan kita ng huling payo. Wala kang karapatang narito. Kung papayagan ka ni Miss Dongfang, dapat ka nang umalis. Ang samahan ng magkasintahan. Huling payo na ito. Hindi na kailangan yan. Hindi ba't kayo ang nagbabansak? Kesyo wala raw akong karapatang nakatayo dito. Sige, ipapakita ko sa inyo ngayon. Titignan niyong mabuti. Ano ang tunay na kwalifikasyon? Bumaba ka. Bumaba ka, hindi yan ang upuan mo. Naghahanap siya ng kamatayan. Hindi yan ang upuan mo. Nabaliw na siya, talagang baliw. Yan ang upuan ng Diyos ng digmaan. Talagang umupo si Luwei dyan. Sa tingin ko, talagang siraulo na siya. Paano napatapak si Luwei dyan? Talagang wala ka sa sarili. Yan ang upuan ni Diyos ng digmaang Lin. Malubhang pagkakasala yan. Talagang naghahanap ka ng gulo. Luwei, huwag kang magpakapit. Bago dumating si Panginoong Chenli, bumaba ka na ngayon din. Bumaba. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo. Nakita na ng lahat. Matagal nang hiniwalayan ng anak ko tong si Luwei. Kung may krimen siyang gagawin, wala kaming kinalaman dyan. Luwei, talagang pinipilit mo to. Kung inalisan mo na ng daan ang sarili mo, huwag mong sisihin ako. Baliin ang mga hita niya. Iwan na natin kay Panginoong Lin. Hayaan ang 5 bituing Diyos ng digmaan magdesisyo. Dumating na si Lin Tiangang, ang Diyos ng digmaan. Dumating na ang Diyos ng digmaan. Wala ka ng pag-asa. Si Wei, bumaba ka na ngayon din. Nagpapakumbaba ako sa Diyos ng digmaan. Binibini, nakilala na rin natin ang Diyos ng digmaan. Talagang kahanga-hanga siya. Marangal talaga siyang magdala. Talagang bagay kayo sa isa't isa. Siyempre, Diyos ng digmaang Lin, pumuputo sa upuan mo. Lumampas na siya sa hangganan niya. Huwag mo siyang patawarin ng basta. talagang hindi dapat siya pagbigyan. Ako si Lin Tiangang, nagpapakumbaba sa kamahalan ni Xwaluma. Ano? Si Luwei, ang Haring Zuan Yuan. Si Luwei nga ang Haring Zuan Yuan. Nagwagi lang si Yun siya. Bakit tinawag si Luwei ng Panginoon? Talagang siya pala ang Haring Zuan Yuan. Hindi. Hindi ko alam.
Hindi ako makapaniwalang siya pala ang Haring Suanyuan. Hindi ako makapaniwalang nakikipag-agawan ako sa asawa sa Haring Suanyuan. Binibini, paano ito nangyari? Mali siguro si Panginoong Li. Hindi siya maaaring pambansang tagapayo ng dakilang siya. Katahimikan sa harap ni Haring Zuan Yuan. Magpakita ng paggalang sa pambansang tagapayong Sixuanyua. Paano ka nangahas na mawalan ng galang? Nakamali kayo ng tao. Hindi ako ang pambansang tagapayo ng dakilang siya. Ay, medyo kamukha mo naman ang pambansang tagapayo. Matagal ko nang hindi nakikita ang pambansang tagapayo. Sandali lang talagang pagkakamali yon. Sabi ko, paano naging pambansang tagapayo ang basurang Binibini, Haring Suanyuan? Babagsakin ko siya ngayon dito. Kahit hindi ako si Haring Suanyuan, hindi mo ako pwedeng apihin. Lu Wei, hindi ka naman kundi isang tagabuuhat lang. Akala mo ba hindi kita kayang talunin? Subukan mo kung kaya mo. Tama na yan, Lu Wei. Paano ka nang ahas lapas tanganin si Diyos ng Digmaang Lin? Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Diyos ng Digmaang Lin. Ngayon, baka sakaling may masabi akong mabuti para sa'yo, patawarin kita. Hindi ba? Kaya tanungin mo siya, kapag ako'y lumuhod, karapat-dapat ba siya? Magagawa mo pa bang magmalaki? Pwesto lang naman ito. Kung gusto niyang umupo, hayaan nyo. Huwag kayong magpaka-istrikto. Tumayo kayong lahat. Mapagpatawad si Bathalang Mandirigmang Li. Hindi niya ito ipagkakaganti. Swertihin ka na lang. Ang mapagbigay mo naman, Panginoong Li. Pero sobra na si Lu Wei. Nagkagulo siya rito sa venue. Binanggit kita. Halatang wala siyang respeto sa'yo. Pinag-usapan ka pa niya. Sabing di ka katumbas ng utot. Gusto niyang sirain ang piging na ito. Mabuti naman. Huwag kang mag-alala, Panginoong Li. Nagkaisa na kaming mga pamilya na itiwalag siya. Kung hindi ka pa nasisiyahan, papatayin na natin siya ngayon din. Mabuti ang pagbabawal. Lahat tayo kasal. Humakbang kayo, Panginoong Lin. Ako mula sa Angkanjang, nakatayo rito. Ako mula sa Angkanma, nakatayo rito. Ako mula sa Angkanfu, nakatayo rito. Si Lin naman dirigma. Ideya ko ang pagbabawal sa kanya. Si Lihaw ng Angkanli. Lihaw. Kayo'y mga makapangyarihang tao rito. May kayamanan at kapangyarihan. Pero masasama ang loob ninyo. Puno'y naghahangad ng katarungan, ngunit mapagsamantala. Inaapi ninyo ang iba sa inyong kapangyarihan. Pinagsasamantalahan ng karaniwang tao. Alam ninyo ang inyong mga kasalanan. Panginoong Li, hindi totoo yun. Mali ang intindi mo. Sabi mo mali ako. Hindi po. Nagtapat si Xiaozi sa kanyang pagkakamali. Ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Maaari ba kaming patawarin? Ang lahat ng kalahok sa pagbabawal ay kukumpiskahan. Panginoon, kahabagan ninyo kami. Hindi ako ang dapat niyong pagmakaawa. Si Ginoong Lu ang dapat ninyo kausapin. Matalino si Ginoong Lu. Alam ng lahat na sila'y nagkamali. Iligtas ninyo ang buhay ko. Hindi na mauli. Masyado kang mabait para magalit sa katulad ko. Kung sisirain niyo kami, paano mabubuhay ang 36 kong kasama? Ginoong Lu. Lihaw, bakit di ka lumuhod at humingi ng tawad? Dali-daliin mo. Paumanhin. Kung kulang pa yan, huwag ka nang pumunta. Sabi ko kulang pa. Patawarin mo ako, Ginoong Lo. Nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Napakabait mo naman. Makikiusap ako. Patawarin mo ako. Kayo pang mga makapangyarihan. Sa isang kisap mata lang, kaya ninyong wasakin ang buhay naming mga dukha. Tatanggalan ng kabuhayan, itatapon sa kawalan. Pero ang hindi nyo alam, ang kayamanan at kapangyarihang pinagmamalaki nyo, mga ilusyon lang, parang bulaklak sa salamin o buwan sa tubig. Mawawasak din ang lahat, mawawala sa sandaling panahon. Ito ang kapalit ng inyong kayabangan at kamangmangan. Handa ba kayong tanggapin ito? Nakita ba ito ni Shen Yunsha? Ito ang nagpapatunay na karapat-dapat ako. Ginoong Lu, ibig bang sabihin pinatawad mo na kami? May iwasan ang parusang kamatayan. Ngunit hindi kayo makakatakas sa parusa. Ang mga pamilyang Zhang, Ma, at Hu ay magbabayad ng 1 taong kita sa kaban. Ang ayaw sumunod, dadalhin sa pagbitayin si Lord Li. Ang pinuno, ang pamilya Lihaw, magbabayad ng 30 buwang kita sa kaban. Ginoong Lu, kontento pa ba kayo? Tungkol naman sa'yo, Lu Wei. Anong ipinagmamalaki mo? Nakaligtas ka lang dahil sa kahabagan ni Lin na Diyos ng Digmaan. Wala kang ang silbi. Nakilala ko na ang Diyos ng Digmaan. Diyos ng Digmaan. Ako si Dongfang Yun mula sa pamilyang Dongfang sa Kabisera. Narito ako ngayon para ipakasal ang sarili sa inyo. Pakakasalan mo ako. Oo, para pakasalan ka. Kapag ikinasal na tayo, man o sa impluensya ng aking pamilyang Dongfang o sa kakayahan kong si Dongfang Yun, ako ang perpektong babae para sumuporta sa iyo. Diyos ng Digmaan, pakasalan mo ako. Hayaan mong maging kapiling mo ako bilang iyong asawa. Malaki nga talaga ang pamilyang Dongfang. Pero may kasunduan ka raw kay Lu Wei. Ang dalaga ng Dongfang ay nakatakdang pakasal kay Lu Wei. Walang hiya talaga ang lalaking iyon. May kasunduan naman pala. Nilinlang pa niya ang amo namin para pakasalan siya. Sayang ang oras. Nasayang ang 3 taon ng kabataan niya. Ngayon nyo nakita ang tunay na mukha ng gagong ito. Bilang taong nandaya sa akin ang 3 taon, wala ka bang paliwanag? Kahit anong sabihin ko, hindi ka naman maniniwala. Ano pang ipapaliwanag mo? Akala ko may tunay kang kapangyarihan o katibayan para mapansin ng Diyos ng Digmaan. Ang palaasa ka lang pala.
Umaasa ka lang sa babaeng makapangyarihan. Nakakahiya. Bulag ka talaga, babae. Kahapon lang nalaman ni Lu Wei na nakatakda siyang pakasal kay Dong Fangyun. Para sa iyo, kusang niyang tinalikuran ang magandang oportunidad at pinawalang bisa ang kasunduan kay Dong Fangyun. Ano ang sinabi mo? Babaeng hindi nagtitiwala sa sariling asawa. Tanga ka o bobo? Sino ka para manggulo dito? Hindi karapat-dapat si Lu Wei sa amo ko. Tama lang naiwan siya ng amo ko. Ano ang masama doon? Tulad ng kasabihan, ang matalinong ibon ay pumipili ng tamang sanga. Ang tapat na ministro ay pumipili ng tamang Panginoon. Kaya ko pinutol ang kasunduan at nagpapakasal sa Diyos ng digmaan. Ito ang pinakamagandang desisyon. Wow, ang galing magkunwaring marun. Una kong makita ang ipinagmamalaki ang pagiging mababaw. Sa tingin mo hindi ka karapat-dapat kay Lu Wei. Akala mo karapat-dapat ka sa Diyos ng digmaan. Lin Tiang'an, hindi mo naman seryosong papakasalan ang babae ito. Diyos ng digmaan. Huwag kang makinig sa estrangherang ito. Nagsasabi lang siya ng kalokohan. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Perpekto siya para sa iyo. Ito ang taong iyon. Kung pakakasalan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang aking yaman. Tahimik. Kami sa Departamento Militar ay matapat sa kabisera. May pagkamapagpakumbaba. Ikaw naman ay nagpapanggap. Ang yabang mo, sa lawahan at taksil. Akala mo karapat-dapat ka sa akin. Katawa-tawa, pangarap ka na lang. Tia Lin, wala akong ginawa. Nandyan na ang mga ebidensya. Wala pa. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ko tayo hiniwalayan. May galit ka sa akin. Alam mong magpapakasal ako sa War God ngayon. Sinadya mong sirain ang pangyayaring ito. Huwag mo akong idamay sa kalokohan mo. Walang saysay sa akin ang kasunduan natin. Man o hindi mo tayo hiniwalayan, wala akong pakialam. Kung wala ka talagang paki, bakit ka sumipot sa handaan? Kung wala kang pakialam, bakit mo siya pinagsasabi ng masama para sirain ako sa paningin ng War God? Nagmamahal ka pa rin sa akin. Alam mong hindi kita pakakasalan. Kaya nagpakaloko-loko ka na lang. Ang lakas ng loob mo. May karapatan akong maging confident, hindi tulad mo. Takot ka sa sarili mong damdamin. Walang silbi ka sa paningin ko. Ngayon, sa harap ng War God at ng lahat, uulitin ko ang saloobin ko. Makinig kang mabuti. Kahit hindi ako pakasalan ng War God, mas pakakasalan ko pa ang aso kaysa sa iyo. Hindi ka karapat-dapat. Yun lang ang sasabihin ko. Ang galing mong magkunwari. Pag-isipan ko. Nagsisisi ka na ba ng todo? Gusto mo bang lumuhad at humingi ng tawad? Kung ganoon, lumuhad ka na at aminin mong nagkamali ka. Kahit hindi kita pakakasalan, pwedeng patawarin kita. Gagawin kitang alisin. Bibigyan kita ng kayamanang hindi mo maaangkin. Ano sa palagay mo? Narinig mo ba yun, Lu Wei? Mapagbigay ang alis sa mga nagkakasala. Dapat kang lumuhod at magpasalamat. Para hindi mo palampasin ang pagkakataong ito. Wala kang naiintindihan. Ikaw ang mawawalan. Hindi ako si Dong Fangyun, tandaan mo yan. Ang Dongfang family na ipinagmamalaki mo. Para sa akin, mga langgam lang yan. Kapag gusto kayang-kaya kong gumawa ng 10 Dongfang family, o 100 pa nga, nakakatawa ang kakapalan ng mukha mo. Ako pa ang mayabang at walang malay. Madali kang man-ire sa amin ng pamilya ko. Noon ay papalampasin ko sana. Pero nagbago ang isip ko. Liu Ping, dakpin mo siya. Bugbugin mo hanggang sa mamatay. Lu Wei, humingi ka ng tawad kay Miss Dongfang. Pagbibigyan ka niya. Mag-sorry ka. Hindi siya karapat-dapat sa'yo, o sa kahit ano pa. Wala nang pag-asa. Tumigil ka. Dong Fangyun, ang lakas mo talaga. Sa harap nitong Diyos ng digmaan, nais mo pang pumatay. Akala mo hindi ako nakakakita. Diyos ng digmaan, natalo na ako. Kung may sisihin ka, si Lu Wei ang dapat. Huwag mo akong sisihin. Ang tapang mong magsalita ng ganyan. Humiling ka ng tawad kay Lu Wei. Ano? Sa halos na pangasawa ko pa ako magsusot. Kung ang buong angkan Dongfang ay katulad mo, wala na dapat silang karapatang umiral. Tawagin ng Diyos ng digmaan para mamuno sa hukbo, ay silang angkan Dongfang sa Kyoto. Itapon ng mga Dongfang sa impyernong kulungan. Hintayin nila ang kanilang kapalaran. Diyos ng digmaan, jijibin mo ang kan namin dahil sa isang hamak. Lilipulin mo ang Dongfang. Tama. Hindi ko maintindihan. Sinabi ko na, kasapi ako ng militar, sa ilalim ng dakilang siya. Hindi ko hahayaang mang-api ka pa. Wala nang pang-aapi sa mahihina. Ako si Dong Fangyun, aminado akong nagkamali. Handa akong humingi ng tawad kay Jilu. Bawiin mo na ang utos mo. Patawad. Pasensya na, Jilu. Patawarin mo ang kasamaan ko kanina. Sige, tatanggapin ko ang paghingi mo ng tawad. Yamang hindi nagtatanim si Lu, babawiin ko na ang batas ng Diyos ng digmaan. Ingatan mo ang sarili mo. Umalis ka na rito. Diyos ng digmaan. Papaalisin mo ako. Gusto mong palabasin kita. Miss, galit na ang Diyos ng digmaan. Lalo lang tayo mawawalan. Umalis muna tayo ngayon. Pag-usapan natin ito sa susunod. Luwen, maghintay ka. Hindi ko to pababayaan. Panginoong Zingshen, pakakasalan mo rin ako balang araw. Palem. Ikaw talaga ang mababaw. Minamaliit mo ang mahirap, kinakampihan mayaman. Kunwari nagdusa kang lubos. Katawa-tawa ka talaga. Masarap kayong makita ulit.
Magkakilala pala kayo. Hindi ko siya kilala. Nagkataon lang kaming nagkita. Mukhang close na close kayo ah. Luwei, sino ka talaga? Mahalaga ba kung sino? Yamang ayaw mong magsalita. Akala mo hindi ko alam. Nalaman ko na ang totoo mong Maghanda na tayo sa signing ceremony. Hoy, Luwei. Sawa ka na ba dyan? Ginulo mo na ang proposal ni Miss Dongfa. Bakit hindi ka pa umaalis? Gusto mo bang sirain ang signing ceremony ng TV namin? Kung sisirahin mo ang event ng Yunxiang Corporation, hindi kita palalampasin. Wala talagang konsensya ang mga to. Ang signing ceremony na ito, para talaga kay Shen Yunxiang. Dahil sa 3 taon nating pagsasama, ibibigay ko naman sa kanya tong bilyon-bilyong order. Ano? Siya ang kliyente. Katarantaduhan. Kahit si Diyos ng digmaang si Lin ay dumalo sa seremonya, lahat yan ay dahil kay Binatang Master. Anong kinalaman mo dyan? Binatang Master Lee, hindi ba kayo malapit kay Diyos ng digmaan? Bakit hindi mo kami ipakilala? Ako. Panginoong Diyos ng Digmaan, ako si Li Hao mula sa angkanli ng Qinzhou. Ito ay munting regalo ng pamilya ko para sa inyo. Milyon ang halaga nito. Sana'y tanggapin ninyo. Pag-usapan natin ang regalo mamaya. May isa pa akong nais ita. Sabi nila kilala mo raw ako. Malapit pa talaga tayo. Hindi ba malapit si Master Lee kay Diyos ng digmaan? Bakit mukhang ayaw ni Diyos ng digmaan kay Master Lee? Siguro dahil kay Luwei yan. Si Luwei. Sira na ang mood ni Diyos ng digmaan dahil kay Luwei. Nadamay ka lang sa gulo, Master. Madam, kailangan nating paalisin si Luwei. Sige. Ako na ang PayPal AS sa iyo. Kung ayaw kong umalis, anong magagawa mo? Ano nang gagawin mo sa akin? Hindi ako naniniwalang di kita mapapaalis. Ako. Anong ginagawa mo? Bakit nakatayo ka lang dyan? Tulungan mo ako agad. Sabay nating palayasin ang troublemaker na ito. Dahil ilang taon na kitang tinatawag na biyenan, papalampasin ko ito ngayon. Pero kung magulo ka ulit, huwag kang magalit kung di na kita pagbibigyan. Array. Ma, okay ka lang? Anak, pinagbuhatan ako ng kamay. Dapat mo akong ipagtanggol. Ay, hahaha. Ang hirap ng buhay ko. Hindi lang ako sinaktan ng dating manugang. Pati sarili kong anak walang pakialam. Mabuti pang mamatay na lang ako. Ay, ako. Sige, ipaglalaban kita. Luwei, mag-sorry ka agad. Ano ang sinabi mo? Tama bang tratuhin ang matandang ina ko ng ganito? Hindi ka ba dapat humingi ng tawad? Shen Yunxiang, hindi ba't kalokohan ang hinihingi mo? Siya ang unang nanaki. Pinipilit mo pa akong humingi ng tawad. Ano nang dapat kong paghingian ng paumanhin? Ay, ang sakit-sakit. Ay, masakit na masakit ang likod ko. Bali siguro ang buto ko. Ay. Presidenta, may matandang lalaking nasalubong ng malaking lalaki. Ayaw pa ring humingi ng tawad? Kawawa naman siya, Presidenta. Kung bali ang buto, bakit ang lakas pa ng sigaw? Naging mabait pa nga ako sa kanya. Ang hirap ng buhay ko. Ay, ang sakit talaga. Luwei, hiniwalayan na kita. Pero kahit ano pa man, naging biyanan mo rin ang nanay ko. Ginago mo siya ng ganito. Di ka dapat humingi ng tawad? Kaya lang hindi ko binugbog ng todo dahil naging biyanan ko siya. Bali ba talaga o hindi? Hindi mo ba nakikita? Ay naku. Bali ang buto niya. Ang lupit mo naman. Array. Luwei, walang yakang hayop ka. 3 taon kitang inalagaan. Wala kang puso. Okay lang. Tita, marunong ako ng konting medisina. Patingin nga. Array, ayoko na. Grabe ang sugat niya. Wala nang pag-asa to. Diretso na sa krematoryo. Ano? Cremator? Di naman gagaling agad yan. Sayang lang ang gamutan. Sunugin na lang natin. Tawagan na ang punerarya. May malubha dito. Mamamatay na. Dalhin nyo na. Ayoko. Okay na ako. Huwag niyo akong isunog. Ma, ang drama mo. Okay na ang likod ko. Hindi naman ako sinaktan ni Luwei. Ah, nagpapanggap ka lang pala. Biglang ang gumaling likod ko. Hindi totoo yan. Saan galing yang pakialamera? Anong pakialam mo dito? Ito ang masasabi ko. Ako ang bahala dito. Ah, ganun ba? Luwei, makinig ka. Bakit ang dali mong pumayag hiwalayan anak ko? Meron ka na palang kabit. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magkunwaring tanga. Hindi ba't ito ang kabit mo? Una si Miss Dongfang. Ngayon kami naman ang target mo. Walang hiya kang babae ka. Ma, sasaktan mo ba ako? Di ba dapat kita sampalin? Huwag kang magsalita ng masama. Pwede kitang sampalin ulit. Pero may tama ka sa isang bagay. Tama ka sa isang punto.
Kami ni Lu Wei. Lu Wei, mahal na mahal kita. Sobrang pagmamahal ko sa'yo. Mahal mo rin ako, di ba, Lu Wei? Totoo ba ang sinabi niya? Siya ba talaga ang babae? Binibining Shen, hindi mo ba nakikita ang relasyon namin ni Lu? Hindi ba mas dapat maging maliwanag? Gusto mo bang maging masalata pa? Lu Wei, walang hiya ka. Ang anak mong ito, walang hiya, hindi karapat-dapat. Makapangyarihan ang inyong angkan Shen. Akala mo walang silbi si Lu Wei. Ngunit hindi ko iniisip yan. Shen Yun siyang, hindi mo nakita ang kanyang halaga. Ang lalaking di mo pinapahalagahan. Akin na siya. Nga pala, kanselahin ko rin ang mga order sa Tenyu Group, pati mga order ng angkan ninyong chef. Ano? Kakanselahin mo ang orders sa Shen Group. Nagbibiro ka ba? Ang partnership ng Tenyu Group at Shen Group, pinagtaguyod ni Li Xiao. Kakanselahin mo. Nakausap mo na ba si Li Xiao? Yes, si Li Xiao, di ba? Tama, ang partnership ng Shen Group at Chanyu Group. Hindi mo basta makakansela ng ganyan-ganyan lang. Ikaw si Li Hao, di ba? Hindi ka talaga natututo. Ang ikli ng memorya mo. Kakasampal lang sa'yo kay Linsan. Ngayon sa presidente ng Tenyu Group ka naman. Akala mo makakausap mo ang presidente ng Tenyu Group. Sino ka ba? Ako si Lin Chayanyu. Sa tingin mo sino ako? Lin Chanyu ng Chanyu Group. Ikaw ang presidente ng Chanyu Group, si Lin Chanyu. Ano? Presidente siya ng Chanyu Group. Kaya ngayon ako, pwede ko pa bang kanselahin ang Shen Group? Imposibleng presidente ka ng Chanyu Group. Paano magkakagusto ang presidente sa loser na to? Nagsisinungaling ka, hindi kami naniniwala. Ayos lang. Pwede kitang patunayan ulit. Ipasa mo, wakasan ang pakikipagsosyo sa Shen Group. Igapos ang Shen Group sa itim na listahan. HMPH, nagpapanggap, magpanggap ka hanggang kaya mo. Pangulo, may problema. Biglang binoykot ng buong industriya ang kumpanya. Anong nangyari? Gustong putulin ng mga kasosyo ang kontrata. Nabansagan ang Shen Group. Siya ano? Talagang pangulo siya ng Chenyu Group. Bakit mo ginagawa ito? Nakuha niya ang hinihingi niya. Shen Yun siyang, akala mo ba walang kwenta si Lu Wei? Ngayon sasabihin ko kung ililigtas mo ang Shen Group, kailangan mong lumuhod kay Lu Wei. Kung hindi, mawawasak ang Shen Group. Ay, nakdali. Humingi ka ng tulong kay Lu Wei. Hindi dapat magkawatak-watak ang pamilya natin. Opo, Pangulo. Pinaghirapan ng kumpanya ang lahat. Bakit hindi ka nalang lumapit sa kanya? Lu Wei, mapapaalis mo ba ang pagbabat? Ganyan ka ba humingi ng tawad, Pangulo Shen? Alam mo rin naman, Lu Wei, pinaghirapan ko ang Shen Group. Isinusulong ko ng paunti-unti. Ngayon, binaboykot na kami. Masaya ka na ba? Akala mo ba karapat-dapat ako dito dahil hiniwalayan kita? Huwag mong isiping kagaya mo ang lahat. Hindi lahat katulad mong makitid ang utak. Ano bang kailangan para pumayag ka? Alam kong gusto mo ng diborsyo. Siguro ayaw na ayaw mo talaga. Ngayong may tagapagtanggol ka na, gustong gusto mong maghiganti. Lu Wei, palagi mo akong binibigo. Matatanggap ko yan, makakaya ko. Pero ngayon parang, ang babaw at kasuklam-suklam mo na. Ulitin ko. Gusto mong lumuhod ako sa, hindi ba? Gusto mong umaming nagsisisi ako sa diborsyo. Nagsisisi ako, tama ba? Gusto mong gamitin ako para magpasikat sa ibang babae. Tama ba ako? Pasensya ka na, hindi ako papayat. Pero may isang bagay na talagang ikinakahiya ko. Ang pakasalan ka noon. Shen Mingxiao. Nagsisisi ka talagang napangasawa. Nagsisisi ako. CJ. Kung ganoon nga, magpapahayag din ako publiko. Ako si Luffy, at ikaw na si Shen Yun siya. Mula ngayon, tapos na tayo ng tuluyan. Walang koneksyon, walang pag-asa. Tingnan mo. Sabi ni Ginoong Lee, inanyayahan ka niyang Diyos ng digmaan. Basta magsalita ka lang, tutulungan tayo sigurado. Basta sabihin mo lang. Hindi, Lin Tianga. Ayon kay Li Hao, inanyayahan ka niya. Totoo ba yan? Hindi. Li Hao, ang lakas ng loob mo. Diyos ng digmaan, kahabagan. Wala akong kinalaman dito. Nagmamayabang lang ako. Ay patawad mo ako, Diyos ng digmaan. Hindi tinawag ni Gilly si Diyos ng digmaan. Sino ang tumawag? Ako.
Lu Wei, Panginoong Lina Diyos ng Digmaan, ikaw ang pumunta sa kanya. Tama. Pero may lilinawin ako. Ako ang tumawag kay Lintia. Hindi ko siya inimbita, ipinatawag ko siya. Yesue, nagsisinungaling ka. Imposible yan. Lintia nga. Nagsisinungaling ba ako? Ako'y pinatawag ni Lu. Nakita mo, Shen yun siya. Kaya pala ito, pinili mong pagkatiwalaan. Tumahimik ka, Lu Wei. Sa lahat ng taong ito, ang galing mong magtago. Una, nakatakda kang ikasal kay Miss Dongfang ng Kyoto. Pagkatapos, naging syota mo ang presidente ng Tenyu Group. Ngayon, pati 5 bituing Diyos ng Digmaan ay para sa'yo. Talagang espesyal pala ang katayuan mo. Para akong tangang walang alam, akala ko simpleng manggagawa ka lang. Anong kalokohan? Ang pinakamalaking katawa-tawa pala ay ako. Yun siyang, sa 3 taon nating pagsasama. Sa 3 taon ng pagsasama, hindi kita ginawa ng masama. Bakit mo ako dinudusa ng ganito? Ganito ba talaga kalaking abala ako sa... Mali ka. Kahit tayo noon ay mag-asawa. Kahit tayo'y maghihiwalay na, hindi ko sinadyang hamakin ka. Lalong hindi magtanim ng galit. Pero ginawa mo na. Bakit? Lu Wei, bakit mo ito ginagawa? Malinaw namang may maganda kang pinanggalingan. Bakit mo itinatago ng sadya? Mas pipiliin mong magpakapagod sa bukid. Ngunit wala kang sinabi sa akin kahit kailan. Kung sana'y nagsalita ka lamang, hindi sana nauwi sa ganito ang lahat. Hindi ko man lang naisip ang diborsyo. Bakit? Gusto mo bang malaman kung bakit? Kailangan ko ng sagot. Tama ka naman. May pambihira akong pinagmulan at katangtanging pagkatao. Sino ka talaga? Pumunta ako ngayon para manood ng tahimik. At magpaalam sa pamilya Shen. Ngunit ang yayabang at mapang-aking niyong lahat, bastos at mapanghama, mapang-away at palaaway. Ayaw niyo bang malaman ang tunay kong pagkatao? Sige, sasabihin ko na ngayon. Ako ang pangalawa lamang sa emperador, nakatataas sa lahat, nag-isang pinagkalooban ng apelyidong paghahari sa Great Xia. Xuan Yuan Wang, ang Grand Preceptor ng bansa. Anong sinabi mo? Ikaw ang maalamat at mailap na figura, Xuan Yuan Wang ng Great Xia. Hindi ko ito kailanman ibinunyag sa'yo. Ang mga dahilan ay napakasimple. Una, sensitibo ang aking pagkakakilanlan. Hindi nararapat na basta ibunyag ito. Pangalawa, alam kong matatag ka. Kung alam mo ang lahat, mabibigatan ka ng loob. Ayaw kong gawing komplikado ang relasyon natin. Ngunit kahapon ko pa napagpasyang ibigay lahat sa'yo upang maging tapat at bukas. Sayang lang at hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Lu Wei, tigilan mo ang kalokohan. Nagkukunwari kang si Xuan Yuan Wang ng Great Xia. Hindi kami mga tanga. Naririnig ko ang mga kalokohan mo. Ikaw naman? Naniniwala ka ba? Niloloko ka lang ng anak. Huwag kang maniwala sa kanya. Lu Wei, ang pambansang gurok Xuan Yuan Wang ng Great Xia, makapangyarihan at mataas. Tayong mga karaniwang tao'y dapat sumamba. Magpanggap ka man ng ano, hindi ako naniniwala. Shen Yunxiang. Alam mo ba ang iyong pinakamalakas na katangian? Masyado kang matalino. Ngunit ito rin ang, Iyong kahinaan. Ano nang ibig mong sabihin? kahit alam mong pambihira ang pagkatao ni Xuan Yuan Wang, walang karaniwang tao ang makakapanggaya sa kanya. Narito mismo si Lintianga. Ngunit hindi mo man lang siya tinanong para kumpirmahin. Diretso mo lang itinanggi, kaya kahit noon pa sana'y sinabi. Shen Yunxiang, kahit noon ko pa sinabi, ano naman? Maniwala ka kaya? Wala akong kwenta. 3 taon ka nang kasama ng pamilya Shen. Hindi ko ba alam ang totoong ugali mo? Sige, gusto mo patunayan namin, di ba? Ilalantad kita ngayon din. Panginoon ng Digmaan, sa buong paggalang, maari po bang ipaliwanag ninyo, si Luyu ba talaga ang dakilang Xuan Yuan ng Great Xia? Teka. Sinabi lang yun ni Lu Wei sa galit. Lu Wei, masyadong maalinsangan dito. Ayaw ko nang manatili pa rito. Umalis na tayo. Ha ha ha. Natakot sa Panginoon ng Digmaan at tumakas ng duwag. Hindi ba't sinabi ko na? Niloloko ka lang ng walang kwentang Lu Wei na yan. Nagsinungaling talaga siya sa akin. Siyempre naman. Panginoon ng Digmaan, una kang ininsulto ng walang kwentang Lu Wei na yan. Ngayon nang ahas pang magpanggap bilang Master Xuan Yuan. Hindi mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. Iminumungkahi kung arestuhin siya agad. Nararapat siya sa parusang kamatayan. Anong kapal ng mukha mo? Ang walang kwentang Lu Wei ang umastang sa inyo. Bakit sa amin ibinubuntot? Hindi ko kailangan ng payo mo sa trabaho ko.
Binibining Shen. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Anak, na-blacklist na tayo. Anong gagawin natin tungkol dito? Ma, huwag kang mag-alala. Ano naman kung ay blacklist tayo ng Chenyu Group? Hindi kayang kontrolin ng Chenyu Group ang lahat. Sa sariling pagsisikap ko na buo ang Shen Group, naniniwala akong sa abot ng kakayahan ko. May tatayo ko ang lahat mula sa problemang ito. Gagawin ko talaga ito. Louis, Lin Chenyu. Aabangan ko ang mga susunod. Buti na lang, buti na lang. Walang humahabol sa atin. Anong ginagawa mo? Luwei, naglakas loob ka pang magpanggap kay Master Xuan Yuan. At ginawa mo pa sa harap ni Warrior Elite. Gusto mo bang mamatay? Akala mo nagpapanggap ako sa kanya? Hindi pag-iisip. Alam kong ganyan ka. Hoy, alam mo ba kung sino ako? Nasabi mo na ito dati. Ikaw si Lin Chenyu, presidente ng Chenyu Group. Pero may iba pa akong pagkakakilanlan. Anong pagkakakilanlan? Ang War God na si Lin Tiangang ay pinsan ko. May ganyang pagkakakilanlan ka rin. At 5 taon na ang nakalipas, noong hinanap ko ang pinsan ko. Nagkataon kong nakilala si Master Xuan Yuan. Nakilala mo si Master Xuan Yuan? Siyempre naman. Kahit anino lang niya ang nakita ko mula sa malayo. Malalim itong tumatak sa isip. Kaya hindi ikaw siya. Hindi ako siya. Eksakto. Ang pinsan ko ay si Master Xuan Yuan, parang Diyos. Kung tunay kang si Master Xuan Yuan, hindi siya magiging ganito kakalmado. Kaya hindi ikaw siya. Sige, talagang hindi ako siya. Pero kilala mo dapat ang pinsan ko. Kung hindi mo ako pahihintulutang umalis pagkatapos magpanggap bilang King Xuan Yuan. Ganon-ganon na lang niya kayong pinaalis. Kaya sa palagay ko, ikaw. Kaya sa kabuuhan, masasabi kong ikaw. Kaya ako ay tauhan ng pinsan mo. Hindi ba tama? Inimbestigahan mo ako. Yuha, gusto ko lang malaman ng kaunti. Dahil nakita kitang pumasok sa tahanan ng War God noon. Naging curious ako. Luwei, wala akong masamang intensyon. Hindi ka galit, di ba? Di sabihin mo sa akin, ano ang nalaman mo tungkol sa akin? Sa pagkakaintindi, naglingkod ka dati sa military camp. Ang lugar na iyon ay katulad ng pinuntahan ng pinsan ko. At bigla akong pinagsama ng pinsan ko sa Shen Group. Doon ko naunawaan. Dapat ay tauhan ka ng pinsan at napakalapit na relasyon yon. Ang talino mo talaga. Tama ka, talagang tauhan ako ng pinsan mo. Siyempre naman, nga pala. Bukas pa ang civil affairs, hindi pa sila tapos magtrabaho. Tara't magparehistro na tayo ng kasal. Kumuha ng sertipiko. Nasabi ko na iyan sa loob, ako ang babae mo. At diborsihado ka na ngayon. Tara't kumuha na tayo ng marriage certificate. Hindi ba si Grandmaster Xuan Yuan ng Great Siang idol mo? Paano ka makakakuha ng marriage certificate kasama? Totoo na si Grandmaster Xuan Yuan ng Great Xia ang idol ko. Hindi masama ang pagnanais kong pakasalan siya. Ngunit napakataas ng kanyang estado. Paano ako magiging karapat-dapat sa kanya? Akala mo ba kamukha ko ang mayabang na dongfang yun? Punong-puno ng kayabangan, hindi alam ang sariling halaga. Sa tingin ko, medyo maganda ka naman pala. Bagay na bagay tayo. Isa lang akong walang kwentang manugang. Ikaw ang na bilyonaryo at napakaganda. Paano ako makakatumbas sa'yo? Hindi lang nila nakikita ang tunay mong halaga. Sige, tara na. Magparehistro na tayo ng kasal. CJ, wag na. Bigla ko lang nasabing pakakasalan kita. Masyado yatang minadali. Mahirap tanggapin ng biglaan. Okay lang. Pwede naman tayong magpaikli ng damdamin. Naniniwala akong pag nakilala mo na ako, mahuhulog ka rin sa akin at papayag kang pakasalan ako. Ang taas ng tiwala mo sa sarili. Maganda naman ako. Maganda ang katawan ko at magaling pa ako. Siyempre confident ako. Pero pwedeng imuna muna ang kasal. Pero maging boyfriend muna kita. Louis, hindi mo naman ako tatanggihan. Maraming nanliligaw sa akin. Nitingin wala akong inabot. Ngayon ako ang nanliligaw sa'yo. Ako pa ang humabol kung tatanggihan mo. Mapapahiya ako ng husto. Bakit mo gagawin yun? Wala akong pake. Gusto lang kita. Kaya desidido na. Mula ngayon, ikaw si Dewey, boyfriend ni Ding Tenyu. CJ. Dewey, abangan mo. Ayaw kong maniwala. Parang hindi kita mapapasok. Ang inyong kamahalan, ako po'y walang kakayahan. Hinayaan kong lapastanganin kayo ng mga yon. Nakikiusap po akong parusahan niyo ako. Pinag-uusapan mo ba ang piging? Hindi mo kasalanan. Na pala, anong reaksyon ni Shen Yongxiang pag-alis ko? Patuloy na iginiit ni Enye, Shen Yongxiang at ng iba. Bahagi raw ng plano nila ang pamikin ng Grandmaster Xuan Yuan. Subalit, nang harapin ni Shen Yongxiang ang pagbabawal, wala siyang pinakitang pag-aalala. Matyagang nagsabing kaya niyang iligtas ang angkan Shen sa kabuluhan.
Ililigtas ang Angkan Shen. Ganun pa rin siya katigas ang ulo. Ang inyong kamahalan, walang utang na loob ang Angkan Shen. Ipagkakait ko na ba silang lipuli para hindi na muling makabangon? Hindi na. Tapos na ang ugnayan namin ni Shen Yunxiang. Walang nang koneksyon sa pagitan namin. Bayad na ang lahat ng utang na loob. Mula ngayon, anuman ang mangyari sa Angkan Shen, wala na akong pakialam. Kamahalan, pinsan ko po siya. Masyadong mapilit si Lin Chenyu. Hindi siya humingi ng pahintulo. Biglaan niyang tinigil ang pakikipagtulungan sa Angkan Shen. Hiniling pa ngang maging boyfriend niyo siya. Sana po'y hindi kayo nagalit. Talagang pasaway si Lin Chenyu. Papagkukumpisalin ko po siya ngayon din. Sige na nga, kamahalan. Magkaiba kayo ng pinsan mo. Si siya ng Chenyu Group. Desisyon niya kung makikipagtulungan sa Angkan Shen. Kung ipagbabawal man siya, choices niya yon. Pero, mali ang pagpapanggap niyang boyfriend ko siya. Ako na mismo ang magpapaalam sa kanya. Huwag nang sirain ang samahan niyong magkapatid. Salamat po, kamahalan. May ulat pa po, inihahanda na ang pista ng dragon para sa inyong pagbabalik sa mundo. Naku, nakakapagod yan. Lu Wei, nangako kang magde-date tayo ngayon. Nakalimutan mo ba? Lu Wei, pinaghintay mo sa hangin ang girlfriend mong maganda? 10 minuto siyang naghintay. Ang lupit mo, walang puso. Pasensya, may bigla ang nangyari. Alam kong nagkita kayong magkalagayan ng pinsan ko. Siguradong marami kayong pinag-usapan. Ngayon, sa akin na lahat ng oras, samahan mo ako. Ay nga pala, marunong kang magmaneho, di ba? Ayos. Ikaw ang magmaneho. Subi. Sa palagay mo, maganda ako. Medyo maganda ka nga. Maganda ba ang katawan ko? Maganda naman. Kaya, gusto mo ba ako? Hi. Tingnan mo ako, maganda at maganda ang katawan. Kung gusto mo ako, wala akong hindi ibibigay. Oh, bakit ang bilis mong umurong? Tingnan mo ang mga binti ko, maputi, tuwid, makinis. Nasa kotse tayo ngayon. Nasa kotse. Hindi ba? Haha, biro lang, kinukulit kita. Kitang-kita ang kabam, para bang kakainin kita. Lu Wei, pangalawa mo nang hindi ako pinansin. Naiisip ko, kulang ba ang alindog ko? Hahaha, sige na, hindi na kita bibiruin. Maghintay ka lang. Pagdating ng araw, mahuhulog ka rin sa akin. Lu Wei, salamat sa pagsama mo sa shop. Masaya ang date natin ngayon. Chenyu. Chenyu, talagang tadhana tayo. Hindi ko inasahang magkikita tayo dito. Talaga? Pero hindi ko nararamdaman iyon. At saka, binibinikaw. Sa tingin ko, hindi tayo ganun ka-close. Tawagin mo na lang ako sa buong pangalan ko, Lin Tian. Lin Chenyu. Hi, Chenyu. Paano mo nasabi yun? Nakalimutan mo na yung nag-inuman tayo. Na pala, tungkol sa inuman. Bakit ka umalis nang walang paala? Ang sama mo naman. Anong nangyayari? Wala, alis na tayo. Ay. Chenyu, sino to? Hindi mo ba kami ipapakilala? Sino ka ba? Bakit ko kayo ipapakilala? Lu Wei. Ay. Ikaw yung pumatay kay Wild Wolf at sumira sa plano ko, di ba? Ikaw pala ang nagdroga sa akin. Lu Bei, si Cao Shaoji ang panganay ng angkan ng Kao. Ang kapangyarihan ng mga Kao ay kapantay ng sa amin. Dito, lahat ay legal. Hindi niya ako sasaktan. Pero para sa kaligtasan mo, minsan mas mabuting pabayaan na lang. Madaliin na natin ang pag-alis. Okay lang sana kung hindi natin siya nasalubong. Pero dahil nagkita tayo, dapat humingi tayo ng paliwanag, di ba? Tama ba, Cao Shaoji? Humihingi ka ng paliwanag. Hahaha, ang lakas mo loob. Ang tapang mo talaga. Ikaw. Magtatanong sa akin, Cao Shaoji. CJ. Hindi nyo naman mapapatunayan na ako ang nagdroga kay Tenyu. Ano kung ginawa ko nga? Basurero ka lang na nakamura. Jologs kang basurero. Inaamin mong dinroga mo si Tenyu. Ako nga. Anong gagawin mo? At ikaw Lin Tenyu. Mukha kang malinis. Pero basura ka rin pala. Ilang araw mo palang kilala tong basurero. Pinagtatanggol mo na agad. Parang ganun nga. Mukhang masarap siyang katulog, no? Cao Shaoji, bastos ka.
Walang katotohanan ang iniisip mo tungkol sa amin ni Luwei. Tigil mo yung kalokohan mo. Kalokohan ba to? Sa'yo ako nagsasalita, Linyu. Napakabaho mong tao. Magaling din naman ako. Gusto mo subukan, siguradong masisiyahan ka, at hihingi ka pa. Walang hiya, hindi ka na nahiya. Ginawa mo na ang gusto mo. Tungkol sa mga hayop, pwede kitang turuan pero... Kawawang basura, nagsimangot ka ngang sumuntok. Ano ngayon kung sinuntok mo ako? Kung gagambalain mo ulit si Tenyu, papatayin kita. Miss, ito ang pinakamagandang mall sa King's Hub. Dito tayo mamili. Humanap tayo ng regalo para kay Lord Warlord. Dadalaw tayo pagkatapos. Baka humupa ang galit ng War God. Kasama na naman niya si Luwei. Mukhang may away si Luwei sa isang tao. Dapat ba tayong makialam? Huwag magmadali. Magsiyasat muna tayo. Nagmamalaki ka lang pala, ha? Huwag isiping may saysay ang pagiging kakampi ni Lin Tenyu. Wala ka talagang lugar dito. Pakinggan mo, kahabag-habag na talunan. Kaya kitang ayusin, para itong candy sa akin. Kao Xiaoji, subukan mong hawakan siya at tingnan natin. Makinig ka. Si Luwei ay nobyo ko, si Lin Tianyu. Kung magnakaw ka ng kahit kusing sa kanya, ibig sabihin, dinideklara mong digmaan ang Chen Group. Kung gusto mong makipagdigma, sige. Lin Tianyu, huwag isiping hindi mananalo ang Angkan Kao. Pagsisisihan ng Chenyu Group ang paghamon sa amin. Hindi namin kailangan ng proteksyon ng Chenyu. Kaya kitang gibain ng walang kahirap-hirap. Parang pagpisil lang ng ipis. At hindi lang ikaw, kasama rin ang Angkan Nyong Kao. Anong sinabi mo, gago? Akala mo kaya mong lipulin ang Angkan Kao? May problema ka ba dyan? Lin Tianyu, ito ba talaga ang gusto mo sa lalaki? Hindi lang siya walang pera, tangpa siya. Bagamat maliit ang King's Hub, sa pagkakaalam, ang Angkan Kaong laging pinag-uusapan ay isa sa pinakamakapangyarihan sa King's Hub. Nagmalaki si Luwei na lilipulin niya Ha! Parang langgam na nanggigilid sa puno. Wala talaga siya. Akala ba niya siya ay mayamang binata ng Angkan? Luwei, iwan kitang nakabitin. Nagpapakatanga ka. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at magmakaawa. Baka ipaubaya ko na lang ang pagbalit sa'yo. Ipagkakaloob ko ang walang kwentang buhay mo. Kung hindi mo kakayanin ang mangyayari. Kao Xiaoji, tumahimik ka. Winasak ni Lin Tianyu ang dignidad ng Angkan Kao. Gusto ko lang mabasag ang isa niyang binti. Ipagkakaloob ko ang buhay niya. Sobrang kahabagan na ang ipinakita ko sa kanya. Ipaglalaban mo ba talaga siya? Ang bait-bait mo, no? Sige, bibigyan kita ng panibagong opsyon. Una, lumuhod ka at baliin mo ang sarili mong binti. Humingi ka ng tawad kay Tenyu. Pangalawa, pwedeng hindi ka humingi ng tawad. Tumawag ka pa ng mga manonood. Tignan natin, ako ba ang unang papatayin mo o ako ang magwawasak sa'yo? Kahiyahiyang alagad ng Angkan Kao. Mukhang tanga ka talaga. Gusto mong pumili ako. Hahaha. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sila yung Jingu? Luwei, hindi basta-basta ang Angkan Ka. Kahit noon ka pang tauhan ng pinsan ko. Pero kung akala mo magagamit mo ang relasyong iyon para suportahan ka niya, halos impossible yon. Kaya huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Hindi na kailangan gambalain ang pinsan mo. Hindi ko kailangan ng tapang ng iba. Tigilan mo ang pag-atubili. Tumawag ka na at mag-toast ng maayos. Kung hindi ka inom, panindigan mo ang bunga. Hintayin mo lang ang iyong kapahamakan. Mga walang ya kayo. Papunta na ang tatay ko at mga tauhan ko. Darating sila sa loob ng 1-0 minuto. Kahit si Lin Tianyu na yon, hindi ka kayang iligtas. Anong nangyayari? May nangyari kay Ginoong Kao. Si Ginoong Kao. Si Kao Xiaoji ng Angkan Kao ang tinutukoy mo. Hindi ba kita binalaan bago ang laban? Lumayo ka sa batang siraulo na si Kao Xiaoji. Bakit kayo pa rin magkalaban? Sinabi niyang tinulungan siya ni Ginoong Kao. Nangako akong susuporta sa kanya ng 3 taon. Ito na ang huling taon. Pero huwag kang mag-alala, Iyo. Wala akong nasabi tungkol sa iyo sa kanya. At wala siyang alam na sumapi ka na sa hukbo ni Lin Tianyan. Sige, kung ganun na nga. Gagawin ko itong eksepsyon at tutulungan kita. Pero pagkatapos nito, putulin mo na ang ugnayan mo kay Ginoong Kao. Lahat ng relasyon dapat wakasan. CJ, kung hindi dumating ang mga tao mo sa 1-0 minuto, papatayin kita. Binibini, seryoso si Ginoong Kao ngayon. Malubha ang sitwasyon ni Luwei. Huwag magmadali. Bilang paggalang sa ating nakaraan, ako mismo ang magliligtas sa kanya. Pero kailangan niyang matuto ng pagpapakumbaba. Hayaan muna siyang magdusa. Wala pa siyang natututunan. Magandang plano. Chenyu, kung mamatay si Luwei, hindi ka malulungkot. Nandito naman ako, kaya kitang pasayahin. Kao Xiaoji, wala kang hiya. Sino ba talaga ang walang hiya? Isang gabi lang kayo. Ganun na lang ang pagmamahal mo. Ang kanyang ina ay isang malandirin. Mukhang nararapat lang ang mangyayari sa'yo. Tapos na ang 1-0 minuto. Wala pa ring dumadating. Ano ang gagawin mo?
Huwag kang lalapit. Darating na ang tatay ko at mga kasama. Aray. Kao Zenfei. Ano, sa wakas, nagpakita ka rin. Tatay, ang lakas ng loob mo. Hindi mo palalabasin ang anak ko? Tatay, iligtas mo ako. Palayain mo. Naghahanap ka talaga ng gulo. Umaasa lang si Luwei kay Lin Tenyon, kaya ang tapang-tapangan niya. Nagbibintang pa ng kung ano-ano. Sabi niya papatayin niya ako. Inapi-apian niya ang angkan nating Kao. Maliitin niya tayo. Pababayaan ko na sila ngayon. Hindi ko kayang gambalain si Pangulong Lin. Kahit malakas ang Chanyo group nyo, hindi mapapahiya ang angka naming Kao. Akala nyo mapapahiya nyo ang angka naming Kao? Akala nyo wala kaming paninindigan? Ang sabi ng Angkan Kao. Unawain muna natin ang sitwasyon bago magalit. Hindi ganito ang totoong nangyayari. Dinuduwag ngayon ng Luwei ang anak ko. Sasabihin mong hindi totoo? Ano ngayon ang katotohanan? Huling-huling babala ko na ito. Pakawalan nyo agad ang anak ko. Ibubuwis mo ang buhay mo o papatayin ko lahat ng angkan mo. Nagsisimula sa puno ang bulok. Wala na tayong pag-uusapan. Hindi biro ang angkan naming. Ayokong masaktan ka. Pakawalan mo na lang siya. Walang kwenta ang angkan Kao. Pero mahalaga ka sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Aray. Ay naku. Kanina pa astang matapang. Pakawalan mo ako, ngayon naman ay duwag ka na. Duwag ka talaga, takot na takot ka naman. Sinong nagsabing takot ako, ma'am? Ako si Luwei, tagapagpasya ng buhay at kamatayan. Kasing dali lang pumatay ng isang kisak. Pasalamat ka kay Tenyo na nakiusap, kaya ka nakaligtas sa kapahamakan. Pero, kahit hindi ka ma'am, may parusa ka pa rin. Babaliin ko ang dalawang braso mo. Sige, subukan mo. Ano na hindi namin kayang gawin? Aray! Gusto mong mamatay. Lubhang naging seryoso ito, Lubay. Kakausapin ko na ang pinsan ko. Huli na para humingi ng tulong si Lin Chanyo. Patayin nyo siya para sa akin. Tigil. Yelit, Dongfang yon. Luwei, talagang wala kang silbit, puro gulo ka lang. Saan ka pumunta, may gulong dinadala. Sayang lang dahil mabait ang amo kong babae. Siya pa mismo ang naglabas para iligtas ka. Kung ako ang nasa katayuan niya, 100 beses ka nang patay sa kamay ko. Siya ang nagligtas sa akin. Hindi ba tama yon? Kung hindi pumunta rito ang amo ko, siguradong nasawi na ako. Nag-inarte ka lang. Sila, hindi nila ako kayang kumalapit. Sabi ko na po sa inyo, maap. Walang kwentang Luwei ito. Paulit-ulit niyang sinisira mga plano natin. Ni walang pasasalamat sa tulong. Mabuti pa nga patay na lang natin siya. Bakit pa natin siya ililigtas? Mukha tuloy tayong nagpapakatanga sa kanya. Luwei, talagang. Katawa-tawa ka. Hindi ko ba nakita lahat ng kalokohan mo? Puro pananakot ang alam mo. Parang walang hirap pag-usapan ang pagbalibag ng tao. Ang yabang ng pag-uugali mo. Ni Hari hindi ganyan magpakataas. Ano ba talaga ang akala mo sa sarili? Tapos ganito ka pa magpakatapang. Sa teorya, maliit lang ang Changjo. Pero ang kanang Kao ang may kontrol dito. Ano naman kung isang siglo na silang nakaupo, noong nakaraan. Kung gusto mo silang wasakin, Luwei, kaya mo sana yan dati pa. Pero tandaan mo, noon pang panahon yun. Ikaw, Luwei, isang inalagang asong itinapon, kahihiyan ng angkanlo. Ni Changjo, hindi mo maayos. Kahit ang kansyen ay itinapon ka na parang basura. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Anong mukha pa ang meron ka? Dongfang yon, nag-overthink ka lang. Angkan Kao. Mga walang kwentang tao lang. Kaya kung durugin sila ng isang pitik lang, hindi ko kailangan ng tulong ni kahit sino. Ako si Luwei, may kakayahang baliktarin ang sitwasyon. Ano ba yung kalokohan mong sinasabi? Akala mo may kakayahan ka? Tigil mo yang kayabangan. Magsaing ka muna baka sakaling matauhan. Luwei. Dahil dati kang nakatakdang mapang asawa ko. Hindi lang kita ililigtas ngayon. Papatayin ko pa siya para sa... Napakabait naman ang puso mo, ah. Basta lumuhad ka lang. Luwei, sinira mo ang pagliligaw ko kay War Godlin. Ngayon bigla kang nagpakitang gilas. Lumuhad ka't makiusap lang sana ako para lang makapaglabas ng hinanakit. Luwei lang naman to eh. Mabait lang talaga ang amo kong babae. Swerte mo talaga.
Bakit hindi ka na lumuhod para pasalamatan siya? Ang lakas ng loob mong sirain ang Angkan Cow. Ano ang karapatan mong wasakin kami? Akala mo laruan lang namin itong Angkan Cow? Lalo na ikaw. Bata ka pa lang, ang laki na ng angas mo. Pangarap mo talagang puksain kami? Anong basehan mo? Dahil lang taga Dongfang Clan 6 si Ox. Sapat na ba yun? Ang kandong pa mula sa kabisera yan. Narito ang atas ng angkat. Walang tutol. Walang tutol. Walang tutol. Ang Angkan Dongfang ay pinakamataas sa mga maharlikang pamilya sa kabisera. Hindi ako maglakas loob na tumutol. Ngunit bakit gustong wasakin ni Miss Dongfang ang pamilya Cow? Ang pagkasira ng pamilya Cow. Nakasalalay sa kanya, hindi sa iyo. Lu Wei, nauubos na ang pasensya ko. Hindi ka ba luluhod para humingi ng tulong? Nabanggit ko na, kayang wasakin ang pamilya Kao sa isang isa. Hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman. Lalo na ang luhod sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Ang tunay na lalaki ilumuluhod lang sa langit, lupa at magula. Pagluhod sa langit, lupa at magula. Nangangarap ang paluhurin si Lu Wei. Gusto mo'y guni-guni lang. Lu Wei, huwag kang mag-alala. Hindi ko pahihintulutan ang kahit anong panganib. Ikaw ang umabala sa pakiusap ko kay God of War Lee. Ngayon hayagan ka pang nagproprotekta. Ikaw. Baka naman, mas malaki ang poder mo kaysa sa kanila Dongfang sa Kyoto. Kaya pala walang takot. May malakas akong koneksyon. Ano ngayon, natatakot ka na? Miss Dongfang, huwag kang magpaloko. Si Lin Chanyu ay simpleng negosyante lang. Sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, wala naman siyang importanteng koneksyon. Walang-wala kumpara sa Angkan Dongfang. Lin Chanyu, ang paghamak mo sa akin ay isang bat, ngunit ngayon ay manghahamon ka kay Miss Dongfang. Mukhang gusto mong mamatay. Paulit-ulit mong binabanggit ang kamatayan. Kung gusto mo talagang mamatay, mauna ka na. Miss Dongfang, lubhang walang galang ito sa iyo. Ako na ang gagawa para maalis ang banta. Papatayin ko ba siya? Papatayin ko ba? Lu Wei, huling pagkakataon mo na ito. Luluhod ka ba o hindi? Katawa-tawa. Binigyan na kita ng pagkakataon. Sige, gawin mo na. Sunod sa utos. Balihin ang mga binti ni Lu Wei. Kayong mga tao. Kung saktan ninyo siya, Chanyu Group ay lalaban hanggang dulo. Lin Chanyu, akala mo ba takot ako sa'yo? Chanyu Group, tigil. Tumigil. Si Lu Wei ito. Di ba't mas malakas lang siya ng kaunti? Paano siya naging ganito kalakas? Lu Wei, ayos ka lang ba? Sabi ko na, wala kayong karapatang patayin ako. Kung sila wala, paano kung ako? Wolf, dumating ka rin. Kamay mo. Pasensya, Kaw. Na-late kami ng tito ko. Tito mo, galing siya sa kampo ng digmaan. Konektado siya sa 3 dilag ng kampo. Malaki ang impluensya ng kampo. Ang yabang mo. Taga-kampo ka ni Lintiangang. Pangalan ni Lintiangang, basta mo lang binabanggit. Mukhang gusto mong mamatay. Binibini. Mukhang tauhan siya ng Diyos ng digmaan. Kung lalapastangan pa siya, patay na siya. Sa pagbanggit lang ng pangalan, papatayin mo na ako, ang kapal mo talaga. Wala bang itinuro si Lintiangang sa inyo? Dapat alam nyo ang katapatan sa pagtataksil. Maraming kasalanan ang Angkan Cow, hindi mapapatawad, walang limitasyon. Pero ipinagtatanggol nyo sila, sinusuportahan nyo, para saan ang batas? Tumulong ang Angkan Cow sa pamangkin ko. Nangako ako sa kanya. Natutulong ako pambawi. Pagkatapos nito, ako mismo magsusori sa Diyos ng digmaan. Akala ko ba tapat kayong magtiyo? Lu Wei, may tapang ka pala. Ito ang usapan. Putulin mo ang braso mo. Magsori ka sa Angkan Cow. Pwede kitang patawarin. Hindi pwede, dapat mamatay siya. Huwag mo siyang sasaktan. Lu Wei, nauubos na pasensya ko. Bilang lalaki, di ka naman magtatago sa... Akala ko ba kayo ang mapagpasensya? Si Lintiangang wala sa harap ko. Tanging pagsumunod lang ang kaya niya. Ano akala mo sa sarili mo? Gusto mong kunin buhay ko? Sige, buhay ko nandito. Kung may bayad ka, kunin mo mismo. Paulit-ulit kang pasaway. Nagpapanggap kang tagasunod ng Diyos ng digmaan. Wala kang lugar sa mundo. Kung ganon, mamatay ka na lang. Paano nangyari yon? Ang suntok kong ito, kahit master ng transformation realm di matitis. Paano niya nasugpo ng ganun lang? Hindi ako makapaniwala.
Sino ba talaga siya? Naku. Hindi. Ikaw. Lahat umurong kayo. Sabihin mo sa kanyang umalis na. Kaya ikaw pala si. Kaya ganoon ka pala talaga. Anong ginagawa mo? Bakit kayo lumuhad sa batang si Luwei? Oo, malibang tao ang pinagluuran ninyo? Tumahimik kayong lahat. Magmadali kayong lumuhod sa harap ko. Humingi kayo ng tawad kay Ginoong Lu. Ginoong Lu. Ha? Ano, kung gusto ninyong mabuhay, magsiluhod kayo agad. Hindi naman kailangang lumuhod, di ba? Patawarin mo ako, Ginoong Lu. Akala niyo mas mataas kayo sa lahat. May mga dakilang hangarin. Hindi ko kayang tanggapin ang paglurad ninyo. Ginoong Lu, ito. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan lang talaga. Kung alam lang namin ikaw pala ito noon pa. Hindi kami magwawalang hiya ng ganito. Hindi ito dahilan para kayo'y maghahambo. Ang katotohanan ikaw si Ginoong Lu, hindi ito dahilan ng kayabangan mo. Binalaan na kita na iwasan ang mga angka ng Chu at Cao, pero ayaw mong makinig. Kung nagkaganito na ngayon, sarili mong gawa ang lahat ng ito. Aray, ang kamay ko. Huwag mo akong sisihin sa paghahanap ng ikabubuti. Ginoong Lu. Pinuputol ko na ang braso ng lobo. Naparusahan na siya. Ibubuwis ko ang buhay ko bilang kapatawaran. At humingi ng tawad kay Ginoong Lu. Diretso ka talagang magsalita. Nandito ka na Ginoong Lu, ikaw na bahala sa kapalaran niya. Sana mapatawad mo ako, Ginoong Lu. Pagkatapos ng lahat ng taong ito, kahit hindi ako nag-ambag ng malaki, nagsumikap ako sa mga taong ito. Ipagkaloob mo ang buhay ng lobo. Hayaan mo siyang mabuhay at umiwas sa gulo. Wala kang karapatang magtawad sa akin. Inaamin kong nagkamali ako. CJ, dahil kay Lintiangang, ipagkakaloob ko ang buhay mo at ng pamangkin mo ngayon. Kay Lintiangang ko iiwan ang kapalaran mo. Salamat, Ginoong Lu. Pero ang angkan ng Cao ay dapat lipulin. Alam ko na ang dapat gawin ngayon. Anong balak mong gawin? Ang angkan Cao ay bulok sa moral. Lantarang sumisira sa batas. Tapos na ang pagdiriwang, huwag ka nang umasa. Lu Wei. Bagamat di ko malaman kung bakit may ganitong kapangyarihan. At bakit bigla mong napasuko ang mga tauhan ni Lin Zhongsheng na magpatira pa sa iyo, ngunit di ko pahihintulutang mga api ka gamit ang kapangyarihan. Ako ba ang nangaapi? Hindi ba ito ang katotohanan? Dati mo nang ginamit ang usapin ng Angkan Shen. Tapos ang insidente kay Lin Chen. Ngayon naman pangalan ni Lin na Diyos ng digmaan ang ginagamit mo. Lu Wei, isang walang kwentang basura ka talaga. Bukod sa pag-asa sa iba, ano pa ang kaya mo? Tama si Liu Pi. Kahit masakit man, masakit ngunit ito ang katotohanan. Di laging maaasahan ng iba, kahit ang bundok ay gumuho, ang tao ay aalis. Sa huli, ikaw rin ang dapat maging malakas. Kung bulag kang aasa sa iba, sa kawawa kang lugmok. Mukhang di ka pa rin naniniwala. May kapangyarihan si Lu Wei na baguhin ang kapalaran. CJ, kahit totoo ang sinasabi mo, lagi akong umasa sa iba. Ikaw naman Dongfang rin? Ang dahilan kung bakit feeling mo nakahigit ka, dahil laging nakaasa sa Kyoto sa likod mo, ang Angkan Oriental, di ba? Magkaiba tayo. Iba ang sitwasyon namin. Isinilang kang may gintong kutsara, wala ako nyon. Dongfang Yuan. Dahil palagi kang naniniwala sa mga alaga ko, ipaparamdam ko sa iyo ngayon, na ako ang kanilang pinakamalakas na sandigan. Si Badao ang nagpapatupad ng hustisya mula sa langit. Miss Dongfang, sagipin niyo po ako. Iligtas niyo ako. Tigil na. Ngayong araw na ito, ang Angkan Cao ay aking ipagtatanggol. Ako si Dongfang Yun. Hindi mo kayang protektahan sila. Wala kang karapatang magsalita dito. Kalokohang kapangyarihan. Ang paglaban kay Ilu ay parang paghamon sa buong Daxia Battle Camp. Miss, ang malaking kutsilyo ay kay Lin Zhongsheng. Ito ba talaga ang dahilan para labanan si Lin Zhongsheng? Hindi ka tumbas ng mawawala. Ngayon, ang mukha ng Great Xia Battle Camp ay aking ibibigay. Ako si Dongfang Yun. Tatay. Gising na po kayo, tatay. Ginoong Lu, tatay. Paano niya ito haharapin? Lu Wei, pakawalan mo ako. Ginoong Lu, nagkamali ako, talagang nauunawaan kong mali ako. Paumanhin, Ginoong Lin, ako'y hindi tao. Hindi ko dapat pinag-isipan kayo. Ako'y hindi tao, nagkamali ako. Lu Wei, nagbayad na si Cao Shaoji sa kanyang mga kasalanan. Bigyan pa kaya natin siya ng pagkakataon? Opo, Ginoong Lu. Pakawalan niyo ako. Ikaw lang ang makakapagpalaya sa akin. Magiging tapat akong aso sa tabi mo. Hoy ako, ikaw ang manguna. Hoy. Kahit maging alipin mo ay nakakadiri. Lumayo ka sa akin.
Ayaw na kitang makita muli. Hindi ako alis. Umalis ka na. Lu Wei. Siguradong isusumbong kita at ang mga tao mula sa kampo ng labanan sa iyong mga walang ingat na pagkilos. Isusumbong ko ito kay Mandirigmang Lin. Maghintay ka sa mga kahihinatnan. Kahit may 100 lakas ng loob si Lin Tiangang, hindi niya ako magagahasang apihin. Nandyan pa rin ang lakas ng loob mong hamakin si Mandirigmang Lin. Gusto mo bang magpatuloy sa pagpapagalagala? Ay, hindi na. Sobra na ang paggala ko ngayong araw. Umuwi na tayo, sige na. Nagkamali ba ako ng hinala? Si Lu Wei ay hindi tulisan. Sige, naiintindihan ko. Binibini, tama po ang hinuha ninyo. Si Lu Wei ay isang basurero lamang. Ano ang ibig mong sabihin? Lihim akong nagpasuri kay Lu Wei at may nakuhang impormasyon. Talagang nangyari ito ngayon. Nalaman kong... Binibini, mahuhulaan mo ba ang tunay na pagkatao ni Lin Tiangang? Si Lin Chanyu ang tagapangulo ng Qingzhou Chanyu Group. Hindi ba't iyon lang ang nakikita natin? Sa totoo lang, may lihim pa siyang pagkakakilanlan. Pinsan pala siya ng Diyos ng digmaan na si Lin Tiangang. Ano? Magpinsan sina Lin Chanyu at Lin Tiangang. Magpinsan nga talaga sina Lin Chanyu at Lin Tiangang. Kaya pala may lakas si Lu Wei na baliwalain ako, ang prestihiyo ng Angkan Dongfang. Kaya pala kakaiba ang kilos ng malaking patalim kanina, yumuko sa kanya. Ah, ganun ba? Lu Wei, kay Lu Wei, isa ka lang mapang-ipang palamuning umaasa sa mga babae. Opo, binibini. Tama po kayo. Si Lu Wei ay nang aapi gamit ang impluensya ng iba. Magpinsan pala sina Lin Chanyu at Lin Tiangang. Dahil sa panghihimasok niya, natatakot akong hindi na ako pakakasalan ng Diyos ng digmaang sili. Lahat ito dahil kay Lin Chanyu, tunay ngang naging walang puso ako. Binibini, ang minsa ay masamang pangyayari ay nagtataglay pala ng biyaya. Kung hindi ka pakakasalan ng Diyos ng digmaan, maaaring mabuti pa ito para sa iyo. Hindi masamang bagay. Siyempre, mabuting bagay iyon. Ang dakilang guro ng Great Xia na Sixuan Yuan Wang ay nasa panganib. Naku anak ko, sa wakas ay nakauwi ka rin. Kumusta ang mga usapin sa kumpanya? Naapektuhan ang kumpanya ng kaguluhan sa Tenyu Group. Mahigit 100 partner ang balak iwan ang Shen Corporation. Matapos ang maghapong negosasyon, naibaba ko sa 30 partner na lang. Pansamantalang nakatatag ang sitwasyon. Basta't matatag, ayos na iyon. Nagsikap ka ng mabuti, anak. Halika rito. Pakuha naman ng tsaa. Salamat, Nay. Basta ligtas ang Shen Group. Wala ang hirap ko kumpara dyan. Kahit walang kwentang tao. Walang utang na loob na gagamba. 3 taon siyang pabigat sa iba. Pagkatapos ng diborsyo, tinraidor ka pa. Gusto kong gibain siyang buhay. At si Lin Chanyu. Karapat dapat kang mamatay. Huwag kang mabahala, Nay. Ako si Shen Mingxiang, hindi sila makakaapekto sa akin. Babawi ako at lalaban sa hirap. Naniniwala ako sa iyo, anak. Ginoong Shen, may problema. Anong nangyari kanina? Natigil na ang 70 partner sa pakikipagtulungan. Ano? Hindi ba't pumayag sila? May natanggap daw silang delubyong utos. Kapag hindi nila tinalikuran ang Shen family, sila mismo ang magiging bangkarote. Wala silang nagawa kundi tumigil. Anong nangyari? Nay, tunay bang babangkarote tayo? Lahat ng partner ay tumatalikod sa atin. Ngayon, buhay o kamatayan na ito. Sa huli, di natin maiiwasang bumagsak. Anong gagawin natin? Ang Shen Group ay hindi lang negosyo ng pamilya. Pinaghirapan ito ng lolo't ama mo. Hindi pwedeng mabangkarote ito. Ako mismo ang lalapag kay Lu Wei. Wala naman akong nakasulat sa mukha. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Lu Wei, magsabi ka nga. Sino ka talaga? Sino ako? Noon, payapa mong tinalikuran ang lahat. Pero ngayon, sinasamba ka ni Badao. Narinig ko sa pinsan ko ang tungkol kay Badao. Labanera ang ugali niya. Sa labanan, ang pinsan ko lang ang makapagpipigil sa kanya. Pero ngayon, ibang-iba ang pakikitungo niya sa iyo. May tinatago ka sigurong lihim. Gusto mo talagang malaman? Kung gusto mong malaman, sasabihin ko. Hindi ako Diyos para kay Badao. Kung di ako ang dakilang Xuan Yuan Wang. Ang puno ng Daxia, si Xuan Yuan Wang. Liu Wei, nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Ito'y isang bagay na tayo lang dalawa ang nakakaala. Kailangan mo ba talagang magsinungaling? Alainan,
Ano na naman ang sasabihin mo? Na kahit ang pinuno ay dapat kang galangin. Tama, iginagalang nga ako ng pinuno. Sige, mabuti na iyan. Pambihira ang iyong kapangyarihan. Mataas ang iyong katayuan. Nakakahigit sa lahat. Pangalawa lang sa isa, nakatataas sa lahat. Sapat na ba iyan? Pero sa tingin ko alam ko na kung bakit yumuyukod sa'yo si Badao. Sabihin mo nga, bakit kaya? Dahil nakilala ka niya. Dati kang tauhan ng pinsan ko. Kaya ganun na lang ang paggalang niya sa iyo. Mukhang mahirap magsalita ng katotohanan sa mundong ito. Sige na. Totoo naman ang sinasabi mo. Naniniwala ako sa iyo, okay. Ikaw ang tunay na bayani. Mas kahanga-hanga pa kay Grandmaster Xuanyuan. Kung hindi, bakit ako magiging baliw sa... Kung hindi ko sasabihin, hindi ka talaga romantiko. Diretso ako sa iyo. Pwede sana tayo sa hotel at uminom ng dahan-dahan. Pero dito mo pa ako dinala sa maliit na night market. Ikaw lang ang makakagawa nito. Baka naman. Ayaw mong malaman. Hindi ka ba curious kung ano ang mangyayari? Kung pumunta tayo sa hotel? Alainan. Shuwei, may sasabihin ako sa'yo. Ikaw pala. Naku naman. Maganda raw sa katawan ang dish na ito na may kutsay. Masustansya talaga. Dapat ka pang kumain nito. Tama na yan. Hindi pa yan sapat. Simula pa lang to. May gagala pa tayo mamayang gabi. May sasabihin ako sa iyo. Shen Yishen. Nag-enjoy ka bang manira ng relasyon ng iba? Kung marami kang oras, ipagyabang mo naman sarili mong pag-ibig. Pasensya na. Nakalimutan ko yun. Wala nga akong minamahal. Kakadiborsyo ko lang. Hindi tulad ko. Hindi para mahalin ako ng tunay. O para sumuporta sa akin. Ano ang gusto mong sabihin? Hintayin mo ako dito. Hoy. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Louie. Silintian niyo ba talaga ang babae mo? Magkasama ba talaga kayo? Ito ba ang ipinahatak sa akin ni Ewer Shen para Ako. Pasensya na. Hiwalay na tayo. Wala na akong responsibilidad na magpaliwanag sa'yo. Louie. Alam kong nasaktan kita sa mga nakaraang taon. Kahit mag-asawa tayo. Hindi ko man lang nagampanan ang tungkulin ko bilang misis. At ipinahiya kita sa paghihiwalay sa harap ng lahat. Habang puno ng hinanakit ang puso. Kaya nakipagsabuatan ako kay Lintianyo para maghiganti. Louie. Hindi mo ba naisip ang sarili mong pagkukulang? Ang pagkukulang ko. Dapat may mataas na pangarap ang isang lalaki. Alam mo ba ang pinakamalaking pagkabigo ng lalaki? Alam mo ba ang pinakamalaking kahihiyan ng isang lalaki? Yung puro lambing ka lang, walang naipapakitang tagumpay. Sa loob ng 3 taon, maayos naman ang pag-aalaga mo sa akin. Pinapahalagahan ko iyon. Taos puso akong nagpapasalamat sa. Pero ang gusto ko, Shen Yunxiang, ay hindi lalaking puro kamustahan lang ang alam. Parang katulong na puro reklamo sa bahay. Ang lalaking gusto ko ay, hindi kailangang bayani ng bansa, o kasing tapang ng war god Xuanyuan. O kasing lakas ng god of war na si Ling Tiangang. Kung may mas marami kang kaalyadong kaibigan, at mas pinagsikapan mo, hindi sana tayo nagkaganito. Kaya pala pinili mo si Lihaw kesa sa akin. Maniwala ka man o hindi, hindi ko gusto si Lihaw. Hindi ko siya at wala talaga kaming relasyon. Hindi dahil sa kanya tayo naghiwa. Siyempre, tulad ng sinabi, akala mo hindi kita paniniwalaan. Hindi ka naniniwala sa akin. Ano pa ang saysay ng usapang to? Hindi mo matanggap na nawala ako sa'yo, di ba? CJ, bibigyan kita ngayon. Una ko to. Ibinibigay ko ang sarili ko, pakawalan mo na ako. Ano? Gusto mong lumuhod ako't magsilbi parang alipin? Gantimpala. Kung gusto mong ihiya ako ng ganito, edi. Shen Yuanxiang.
Bakit mo kailangang hamakin ang sarili mo ng ganito? Ako ang humahamak sa sarili. Sa tingin mo gusto kong pahiyain ang sarili ko, Lu Wei. Alam mong gaano kahalaga ang Shen family kay Shenjia. Alam mong gaano ito kahalaga sa akin. Hindi ko hahayaang mawasak ang Shen family sa mga kamay ko. Huwag mong alalahanin ang Shen family. Matagal na tayong hiwalay, pero naging mag-asawa tayo. Papaalisin ko ang ban sa inyo kay Lin Tenyu. Hindi mo ba ako tinanong tungkol sa sarili kong problema? Ang pinakamalala kong problema ay, dinala kita sa lugar na hindi mo dapat nararating. Kung hindi dahil doon, baka nagtiwala pa rin tayo sa isa't isa. Sayang hindi mo ito mauunawaan. Pasensya na at pinaghintay kita. Hindi ko inasahan ito. Ang bilis mo palang kumilos. May hihilingin ako. Pwede bang alisin ang ban sa Shen Group? Ano, pagdating ng ex mong asawa, nakuha mo pang maawa sa kanya? Lu Wei, ikaw na ang boyfriend ko ngayon. Kung ganyan ang mga sasabihin, masasaktan ako. Hindi naman sa pagmamalasakit. Matagal tayong naging mag-asawa. Ayokong tapusin ng ganito ang lahat. Sige na nga. Kung ganun ang gusto, aalisin ko ang ban sa Shen family. Naku, ikaw ang pinakamabuti para sa akin. Teka muna. Shen Yunshan, may sasabihin din ako sa iyo. Sa Daxia, mahalaga ang paggalang, katapatan at dangal. Alam mo naman ito, di ba? Ano ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin ay simple lang. Kasi hiwalay na kayo ni Lu Wei. Kailangan mong lumayo. Parang estranghero. Pabayaan na natin ito ngayon. Pero huwag mo na ulit kausapin si Lu Wei. Para hindi masira ang relasyon namin. Hindi ko inakalang chairman ng Tenyu Group. Ang reyna ng negosyo sa Kinsap. Ang takot pala sa akin na makasira sa relasyon nila. Kung gayon, mukhang hindi kasing tapang ni Pres. Lingaya ng balibalita. Shen Yunshan, di mo kailangang manuya. Payo lang ito para sa... Kung di ka naniniwala, subukan mong tingnan kung talagang may kapangyarihan na. CJ, Mahal, makinig ka. Marami akong bagong larong natutunan. Ituturo ko sa'yo pag uwi natin. Ang huling-huli na. At di pa umuwi si Yunshan. Sana walang nangyaring masama. Yang walang kwentang Lu Wei. Kung may gagawin siya kay Yunshan, di ko siya palalampasin. Hahanapin ko na siya. Nandyan na pala siya. HMM, ayos lang ba ang lahat, Binatang Yu? Lihaw, anong ginagawa mo dito? Ako, Ako ang pumunta kay Binatang Yu. Binatang Yu, hindi sinasadya ang nakaraang pangyayari. Ang kanang Li ay kilalang pamilya sa Qingzhou. Makatutulong talaga sila. O nga pala, anong sinabi ni Lu Wei tungkol sa sitwasyon ng Shen? Si Lu Wei. Presidente, may magandang balita. Kanina lang, tinanggal na ng Tenyu Group ang ban sa Shen family. Yung 100 na kasosyo, nagbalik na sa pakikipagtulungan sa Shen. Totoo. Tiyak na totoo. Anong problema? Ma, bumalik na ang Shen family? Talaga? Binatang Li, salamat sa pagsagip mo sa Shen family. Ma, bakit mo pinasasalamatan si Binatang Li? Tinawag ko lang si Binatang Li at nabuhay muli ang Shen family. Lahat ito ay dahil kay Binatang Li, kaya dapat ko siyang pasalamatan. Pero nang makausap ko si Lu Wei saka tinanggal ang ban. Na tinanggal ang ban sa Shen Group. Huwag mong banggitin ang salbaheng yun. Gusto niyang mabaygo ka. Paano kanya tutulungan? Binatang Li, sang-ayon ka, di ba? may nakuha naman akong konting pakinabang. Di ko inakalang magkakatotoo. Ayan, sabi ko sa'yo si Li Xiao. Maraming salamat ngayon, Li Xiao. Nako, ang kalimutin ko. Nakalimutan kong magtimpla ng tsaa. Sandali lang, gagawa na ako ng masarap na tsaa. Hindi ba't lahat ito ay dahil sa'yo, Lu Wei? Talaga bang dahil sa'yo?
Ako si Luwei, Dr. Shen. Alam ko. Tinanggal na ng Chanyu Group ang parusa sa pamilya Shen. Tutu. Maligayang bati. Luwei, ikaw ba ang nakiusap kay Lin Chen? Ano sa palagay mo? Alam kong nag-overthink lang ako. Para kay Lin Chanyu, ikaw ay isang libangan ka lang niya, walang seryosohan. Paano kanya ituturing na seryoso? Ginoong Shen, hindi ka naniniwala. Ako ang nakapagpatawad kay Lin Tianyu. Sino kaya ang may gawa? Si Li Hao. Kaya talaga ni Li Hao yun. Shen Yunxiang. Ang tanga-tanga mo talaga. Hindi ako ang tanga dito. Ikaw ang tanga, di ba? Luwei. Babae lang ba ang aasahan mo? Di ka ba makapagpakumbaba? Huwag kang mag-alala, Ginoong Shen. Sa sarili mo na lang tumutok, baka maipagbili ka't magbilang ng pera ng iba. Ganyan ka na lang palagi. Ito ba talaga ang... Ano po ang nangyari, mahal na hari? Walang importante, magpatuloy ka. Mahal na hari. Makalipas ang 3 araw, gaganapin ang piging ng pag-akyat ng dragon sa pinakamagandang hotel. Ipakita nyo sa mundo ang inyong kadakilaan. Dadalo ang napakararangal na tao. Ipagmamalaki ng mga tao ang inyong piging. Magiging proud sila sa inyong mga salita para hindi masyadong maguluhan sa piging. Baka dapat kanselahin na lang. Tulungan nyo akong pakupain ng gulo. Mahal na hari, sa inyong lakas at kadakilaan, nararapat sa inyo ang Zitan Dragon King Banquet. Hindi ito bagong panahon. Kailan nawala ng halaga ang salita ko? Mahal na hari, pakiramdam po muna. Hindi po ako suwail, mahal na hari. Direktang utos po ng pinuno ang piging. Di ko ito maaaring tanggihan. At saka, ang mga tauhan at kapatid ko, sabik din silang makita kayo, mahal na hari. Ang inyong pagdalo sa piging, ito ay para sa mga mamamayan o sundalo sa hanggahan. Magandang inspirasyon ito. Sige na nga. Kung magpapakita na ako ng aksyon, panahon na para lumabas ang banal na espada. Luwei, aalis na ako. Ano masasabi mo? Nasaan ang banal na espadang pumapatay sa mga Diyos? Bakit nawawala? Anong espada? Ang espadang lagi kong itinatago, nawala na ngayon. Hindi ko alam. Yun siya. Nagamit din pala si Luwei kahit papaano ang espadang itinago niya sa aparador. Naihatid ko na sa auction house ang banal na espada. Nadala ko na sa auction house. Kung mataas ang appraisal at maging mahalaga, malaki ang kikitain natin. Kinuhanan ng nanay ko ang espada mo para i-auction. Anong ini-auction? Ang lakas ng loob ng nanay mo. Ninakaw niya ang banal na espada para ipagbili. Basag na espada lang yan, di ba? Kailangan ba talagang magalit ka ng ganito? Basag na espada lang yan. Ang banal na espada ay mula pa noong unang panahon. Isang pagbalibag lang, magbabago ang kalupaan. Banal na sandatang pumapatay sa mga multo. Tinitiyak nito ang kapayapaan ng bansa. Mabubuhay ng masaya ang mga tao. Pinagpipitaganan maging ng mga pinuno. Pero para sa'yo, basag na espada lang. Shen Yuanxiang, Shen Yuanxiang. Kahit di mo alam ang mga banal na sandata, wala kang karapatang maging mangma. Luwei, tama na yan. Pwede ba tigilan mo na iyang kakabaliw mo? Ang hirap pa talagang maging seryoso. Isang hampas lang, lulundag ang mga bundok. Sandata laban sa demonyo. Lahat yan ay katang-isip. Pinagpipitaganan maging ng pinuno. Kung talagang makapangyarihan ang espadang yan, bakit mapupunta sa'yo? Luwei, punong-puno ka ng kasinungalingan. Wala nang pag-asa. Wala na akong pag-asa. Puno ako ng kasinungalingan. Hindi ba tama? Ayaw mo pa ring maniwala sa akin. Paano ako maniniwala sa'yo? Para sa akin, dahil lang sinabi ng nanay kong mahal itong espada. Pinagmalaki mo pa ng sadya, ginawa mo lang mas mahalaga para kumita ka. Gustong kumita. Kahit pa 100,000 o milyon ang halaga. Kahit milyon o 10 milyon man yan. Kung pera ang habol mo, sabihin mo diretsahan. Bakit pa magpakomplikado? Wala kang katuturang sinasabi. Sa'yo na ang perang yan. Napala, ipagdasal mong di makuha ng kaaway ang Kishen Sword. Kung hindi, mapapahamak ang buhay. Kahit may mga koleksyon ka pang ipalagay. Hay. Oo. Ginoo, may dala akong espada. Paki-examine naman po. Anong koleksyon ang dala mo? Dahil nandito ka na, ipakita mo na. Sige. Ginoo, galing to sa walang kwentang dating manugang ko. Pakitingnan naman po.
Ito ang Kishen Sword. Ito nga ang Crying God Sword. Crying God Sword. Master, anong uri ng espada ang Crying God Sword na ito? Mahalaga ba ito? May halaga ba ito? Alam mo ba kung kaninong espada ito? Ito ang sagradong espada ni Haring Xuanyuan ng Great Xia. Nagtatanong ka pa kung mahalaga ito. Naghahanap ka ng problema. Ano? Ito ang espada ni State Preceptor Zuan Yuan. Master, baka nagkakamali ka. Ito talaga ang espada ni Zuan Yuan. Lakas ng loob. Kakaiba, si Master ay isa sa pinakamahusay na appraiser sa Qinzhou. At pinagdudahan mo siya, kung sabi niya totoo, totoo nga. Pero si Lu Wei ay walang silbi. 3 taon siyang nanirahan sa amin ng libre bilang manugang. Kung sasabihin mong siya si Zuan Yuan, kahit papatayin mo ako, hindi ako maniniwala. Kung ganoon ang sabi mo, naiintindihan ko na. Ano ang chismis? Noon, para hindi manakaw ng mga dayuhan ng espada, ginawa ni National Master Xuanyuan ang Peking espada. Gumawa siya ng kopya. Kahit kopya lang ito, ginawa mismo ito ni Haring Xuanyuan. May taglay na espiritu. Maaaring mapagkamalang tunay. Nang matapos ang digmaan, nawala ang Peking espada. Base sa sinabi mo, ang espadang ito ang Peking Yot. Hindi ko inasahang makikita dito. Ha, ganun pala. Ang manugang kong walang silbi, madalas magtungo sa mga second-hand market. Malamang doon niya nakuha ito. Lanan, Master Chi, may halaga pa ba ang Peking espadang ito? mahalaga? Yare, sayang lang ang pera mo dyan. Magkano ang kaya mong ibayad? ₱1,000,000. Kung hindi, sapat na ang 100,000. O kahit 10,000. Ano bang makipot na pag-isip mo? Nakaka-stress. Papatayin niyo ako sa katangahan. Bilhin mo itong espada sa halagang 1,000,000. Palayasin mo siya. Malaking pagkakataon ito para sa ating auction house. Bilis, maghanda kayo. Anyayahan ang mga makapangyarihan para dumalo. Igawad ang seremonya ng paanyaya. Miss, may magandang balita ako. Anong nangyari? Kakatanggap ko lang ng balita. Ang Qinzhou Auction House, nakuha nila ang replika ng Kishen Sword ni State Preceptor Xuanyuan. Iniimbitahan nila ang mga pangunahing grupo. Maaaring magbid ang interesadong partido para sa espada. Hindi ba tayo nag-aalala kung anong regalo para kay Royal Xuanyuan? Ang espadang kanyang ginawa ang pinakamagandang regalo. Totoo ba? Tiyak yan. Dahil walang pag-asang mapropose kay Lin Tiangang, mas mabuting humanap tayo kay National Master Zuan Yuan. Hindi ko ini-expect na pakakasalan niya ako. Basta payagan lang niyang maging babae niya ako, masaya na ako nun. Kailangan nating maghanda ng opisyal na regalo. Ano man ang mangyari, kailangan nating ihandog ang espadang ito kay State Preceptor Zuan Yuan. Ano? Isang bagay lang, mga mangmang na hindi makilala ang tunay na halaga ng banal na sandata. Nakikiusap ako sa hari na mag-utos. Pahintulutan niyo akong arestuhin ang Shen family. Ikulong sila sa piitan para sa hustisya. Pagkatapos, kunin natin ang banal na sandata sa auction house. Hindi magkakaisa ang Qinzhou hanggang may Shen family. Mga walang ingat na nagpapadala ng sundalo laban sa akin. Kung gayon, mahal na hari, hindi tayo pwedeng manood lang na dinudumisan ng Crying Divine Sword. Karapat-dapat ba silang mambasto sa Crying Divine Sword? Titignan ko muna. Kukunin natin ng walang gulo. Dapat perpekto ang timing. Hindi ko inasahan ito, kasi nakuha talaga ni Lu Wei ang espada ni National Master Xuanyuan. Parang nanalo siya sa loto. Pero JV, nabenta na ito. Bakit mo ito sineryoso? Nakikipagkumpetensya sa mga pamilya dito. Bakit hindi na lang pera ang ibigay kay Lu Wei? Ayokong may utang na loob kay Lu Wei. Talagang swerte ni Lu Wei sa pagkikita. Siguradong nagdasal siya ng matagal. Ito ba ang maalamat na Ki-Divine Sword? Kahit replika lang ang espada, ang ganda ng itsura, parang tunay. Kahit kopya lang ay ganito na, ang kapangyarihan ng tunay na tibak ay hindi masukat. Seryo, ito'y tabak na Kishen na hinubog ng pambansang tagapayo na si Xuanyuan. Isang sirang tabak lang. Ang tabak ng pagtangis ay mula pa noong unang panahon.
Isang hampas lang, magbabago ang anyo ng lupa, sandata laban sa mga espiritu. Makakatiyak ito ng kapayapaan ng bansa at mamumuhay ng masaya ang mga tao. Kahit ang pinuno ay dapat gumalang dito. Sa iyong bibig ngayon, sirang tabak lang ito. Shen Yuanxiang, Shen Yuanxiang, kahit hindi mo alam ang mga banal na armas ng dakilang siya, hindi dapat ganyan katanga. Peking kopya lang pala itong tabak. Sa'yo, parang hindi naman ito peke. Ramdam ang matinding pagnanakaw sa kalooban. Sa'yo, siya ang dalagang anak ng pamilyang Dongfang mula sa kabisera. Narito rin ang pamilyang Dongfang. Asawa niya ito. Ex-wife ni Louis ito. Ano ang pakay narito? Batang probinsyana, nandito lang para magpakadalubhasa. Huwag nyo nang pansinin. Yitsid, napaikot na ng dalaga ang lugar. Sa lahat ng naririto, walang karapat dapat makuha ang tabak na kishe. Malapit nang makuha ang mahiwagang tabak. Mabuti naman. Paano nakarating dito si Louis? Talagang parang multong gustong umalik. Stang Louis, ano ang ginagawa mo rito? Peking kopya ng banal na tabak na nakadisplay ito para sa publiko. Kung makakarating ka, bakit ako hindi? Akala ni Dewey, kung makapit ka na sa binti ni Lin Chat, hindi mo kasing galing ang pagiging palamunin niya. Pero tama si Liu Pi. Hindi ka dapat narito ngayon. Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta? Ang banal na tibak na chi ay mula pa noong una. Kahit peking tibak ang nasa seremonya ngayon, mahalaga pa rin ito. Ang mga bisita ngayon ay mga kilalang personalidad, mga importanteng tao. Ikaw, isang walang kwenta at dukhang, nakakasira ka sa aming tibak na kishen, nakakahiya sa aming angkan, ang pambansang tagapayo na si Zuan Yuan. Nadungisan ko ang tabak ng pagtangis. Tama. Sa akin talaga ang tabak ng pagtangis. Nandito ako para bawiin ito. Paano ito madudumihan? Ha, sabi mo sa'yo ang tibak na ito. Louis, huwag kang magsalita ng kalokohan. Dati itong parte ng koleksyon mo na Peking Kishen Sword. Ipinagbili ito ng nanay ko nang hindi mo alam. Siyang tunay na kasalanan niya iyon. Ngunit ngayon, ang kopya ng espadang espiritu ng pag-iyak ay naisapubliko na. Hindi na ito pag-aari niya. Ikaw, ang mga salitang iyan ay makakasakit lang sa auction house. Naiintindihan mo ba iyan? Ngunit yan ang katotohanan. Ang espadang ito ay laging magiging akin. Ikaw. Kalimutan mo na. Kung sabi mo ay sa iyo, edi sa iyo. Tutulungan kitang makuha itong espada ngayon. Ituring na lang nating pagsisisi ng nanay ko. Louis, hindi ko inakalang may ganoong kasaysayan ng espada. Ni hindi mo maprotektahan ang mahalagang espiritong espada. Louis, lubusan kang nabigo. Subukan mong ulitin iyan. Mali ba ako? Louis. Madali para sa iyong mawala ang espada, ngunit mahirap itong bawiin. Ngayon, ang espadang ito ay akin lamang. Oy, bastos ka. Mga binibini at ginoo, malugod kayong tanggapin sa seremonyang ito. Una, ipakita natin ang paggalang sa state preceptor ng dakilang siya, Haring Zuan Yuan. Yumukod. Ano ang gagawin mo bilang resulta? Ang espada ang sumusunod sa akin. Hindi ako ang yuyukod dito. Hindi ko kailangang magpakumbaba. Walang galang na Louis. Ang iyong paglapastangan sa espadang kishe ay paglapastangan kay Haring Suanyuan. Ito ay karumal-dumal na krimen. Louis, sa harap ng espada ni Haring Suanyuan. Sa ganitong okasyon, huwag ka nang gumawa ng gulo. Natatakot lang si Immersion na hihilahin ko ang inyong angkan. Huwag kang mag-alala kung hiwalay na tayo. Kahit anong gawin ko, hindi ka na madadamay. Louis, magpapatalo ka na ba? Susunod lang ako sa langit, lupa, at aking ama. Ngunit hindi ako yuyukod sa isang espada. Ang lakas ng loob ng iyong kamangmangan, nagpapanibago sa aking pag-unawa. Ang pagtitipong ito ay hindi para sa akin, para ito sa mga mahalagang tao. Wala silang oras sa kawalang katulad mo, sayang lang sa oras. Kung may bait ka, umalis ka na. Bakit nandito na naman ito? Naniniwala sa suporta ng Spirit Warrior. Sobrang yabang niya. Wala siyang pinipiling salita. Wala ang Spirit Warrior ngayon. Wala kang mapagkakatiwalaan. Kung may isip ka, umalis ka na. Ako ang sentro ng atensyon. Sino ka para paalisin ako? Wala kang karapatan. Bata, sobrang yabang mo talaga. Hindi ka makakapasok sa Demon Rift. Magdala ka na ng mga tauhan. Ihagis siya sa makalangit na bilangguan. Baliin ang kanyang mga binti. Ipasa siya sa militar para maparusahan. Magpatuloy. Pagkatapos ng seremonya, gagantihan kita. Huwag siyang pansinin. Magpatuloy tayo.
Sige. Ngayon, magpatuloy na tayo sa susunod na bahagi. Tulad ng alam ninyong lahat, ang espadang ito ay hinubog ni Haring Zuanyuan mismo. Kung ito ay makakabalik sa tamang lugar, hindi lang nito poprotektahan ang tahanan at mga sakuna, kundi magkakaloob din ng proteksyon ni Haring Zuanyuan at magdadala ng kasaganaan sa susunod na henerasyon. Opisyal kong binabando ang seremonya ng pag-anyaya sa espada. Ang pinakamataas na bid ang mag-uwi ng espada. Maligayang pag-uwi sa espada. Panimulang tinda ay 100 milyon. Nako, 100 milyon na agad ang copy ang espada. Hindi ba naman sobrang mahal niyan? Anong masyadong mahal? Personal itong hinubog ng pambansang maestro na si Zuanyuan. Kahit kopya lang ito, talagang karapat-dapat sa presyo. Hindi naman masyado, 110 milyon. Ako'y magbibid ng 120 milyon. Malaking lugi ito. Malaking pinsala ang natatanggap ko. Pangulo, peking espadang nagsisimula sa halos 100 milyon. Hindi ba katawa-tawa yan? Bibili pa rin ba tayo niyan? 150 milyon. Yun siyang, nawawala ka na ba sa sarili? 1 milyon ko lang ito na ibenta. Paulit-ulit mo itong tinataasan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang malulugi natin? Inay, kay Luwei ito. Kailangan kong bilhin at ibalik kay Luwei. Hindi ito napansin ni May nararamdaman pa ang dating asawa mo para Hindi niya kailangang gawin ito. pinag-aalala mo siya. Hindi ito pagkabalisa. Hindi naman kailangan. Binibini. Ako'y magbibid ng 1 bilyon. Nagbid niya ng 1 bilyon. Lahat. Gusto ko ang espadang ito. Yamang nagsalita na si Binibining Dongpong. Huwag na tayong makipagkumpetensya. Yun siyang. Nakatingin din sa espada si Binibining Dongpong ng Kyoto. Hindi natin kayang makipag-away sa kanya. Hindi na kailangang labanan siya. Kalimutan na natin ito. Kung gusto mo, magpatuloy ka sa pagbibid. Tingnan natin, mas mayaman ka ba? O ang pamilya Dongfang? Pangulo, wag na natin hindi mo makakalaban ang malalaking pamilya sa Kyoto. Mayabang nga ang pamilya Dongfang ng Kyoto. 1 bilyon lang naman, di ba? Sino bang hindi makakakuha niyan? Juffy, dapat mong pagmasdan ng mabuti mamaya. Hindi. Nais kong bayaran mo ako. Ako mismo ang magbabayad ng 1 bilyon na pinsala. Nababaliw ka ba? Nawawala na ba ang isip mo? Hay, isang mahalagang espada. Kahit may pambihirang halaga ito, hindi umaabot sa 1 bilyon ang halaga nito. Tinawaran mo ito ng 1 bilyon. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Si Miss Dongpang ay basta na lang naghagis ng 10 bilyon. Malinaw na gustong gamulo ng sitwasyon. Pinakawalan mo siya ng basta-basta. Luwei. Hinahanap mo ba ang good? Anong ibig mong sabihin? Alam mong gusto kong tawaran ang espadang ito. Nagtatawad ka lang para guluhin ako. Hindi ba't ito ay paghahanap ng problema? Kung hindi ka sang-ayon, itaas mo ang iyong tawad. Huwag mo nang banggitin ang bilyon. Kahit 100 bilyon, tutuloy ko pa rin. Hoy, bobo ka ba? Bilyon at trilyon. Alam mo ba kung ilang bilyon ang kasunod ng 100 bilyon? Ayon sa utos ng bayani, parurusahan ng mga gumugulo sa subasta. Kahit kumapit ka pa sa binti ni Lin Chanyu, hindi kanya kayang iligtas. Talagang walang kamalay-malay sa kahihinatnan. Juffy, hindi makakalikom ng ganoong kalaki ang kumpanya ko ngayon. Kahit ibenta ko ang kumpanya, kailangan ko ng panahon. Hindi mo kailangang ibenta ang kumpanya. Ako mismo ang makakahanap ng pera. Ikaw mismo ang may pera. Naagrabyado talaga si Luwei ng aking ina. Ngunit sobra ang ginawa mo. Hindi basta-basta makukuha ang 1 bilyon. Ganoon ba? 7 taon na sa akin ang espadang ito. Hindi ba nabanggit ang pambihirang kahalagahan nito? Maging ang tunay na halaga nito, hindi masukat sa salapi. 100 bilyon ay wala lang sa kanya. Nakakagalit ka, nakikita ito ng lahat. 7 taon ng pagmamayari ni Lord Zuanyuan ang espada. Itong batang ito, gamit ang pangalan ni Lord Zuanyuan, gusto niyang lokohin tayo. Eksakto. Ito ay labis na kapangahasan. Sa tingin ko'y hinahanap niya ang problema. Suwei. Nakapanggulo ka na ng galit ng marami. Payo ko sa iyo na umalis ka na. Huwag mong pangaripang makuha ang espadang ito. Sapagkat hindi mo ito karapat-dapat. Hindi para sa iyo ito. Hindi karapat-dapat. Nakapagnakaw ka ng aking banal na espada. Ngayon ibabaliktad mo ang sitwasyon. Sasabihin mong hinarang kita pagdating ko. Katawa-tawa yan. Hindi ako karapat-dapat sa espadang ito. Sino sa inyo ang karapat-dapat? Sumusunod ako sa mga patakaran. Kaya lang ako hihingi ng espada sa inyo. Kung ipipilit kong kunin ang espadang ito, sino sa inyo ang makakapigil sa akin?
Sino sa inyo ang karapat-dapat sa espadang ito? Ngayon, ako ang Panginoon ng Suanyuan. Isinusumpa ko sa palasong ito. Ipahayag sa buong mundo. Ang langit at lupa ay malawak. Nangangako akong protektahan ang banal na kapangyarihan ng dakilang siya. Hindi ito maaabuso o mapapahiya. Ngayon, ako ang Panginoon ng Suanyuan. Isinusumpa ko sa palasong ito. Mabatid ng lahat na ang mundo'y malawak at makatarungan. Itataguyod ko ang banal na kapangyarihan ng dakilang siya. Hindi ito malalapastangan. Siya ang Panginoong Suanyuan. Ay nagpakita upang igalang ang Panginoong Suanyuan. Nagpupugay ako sa Panginoong Suanyuan. Binibini, dapat ba tayong lumuhod? Pagmasdan mong mabuti ang Panginoong Zuanyuan. Kung si Lu Wei ay ang Panginoong Zuanyuan, ano ang ating gagawin ngayon? Imposible. Mali ang pagkakaintindi mo. Kung siya'y tunay na Panginoong Zuanyuan, paano siya naging manugang na tigasilid sa loob ng 3 taon? Paano siya naging ganoong kahabag-habag? Malamang nakinig lang siya kay Panginoong Zuanyuan. Nagpapanggap lang siya rito. Ano? Lenny, muntik ng maloko ng tarantadong ito, naghahanap ng kamatayan. Lu Wei, binigyan na kita ng pagkakataon. Pero patuloy mong inaasar ang lahat. Lampas ka na sa aking hangganan. At paulit-ulit na nilalapastangan si Zuanyuan. Ngayon, papatayin talaga kita. Ang kanang Li ay tutulong sa pagpatay sa tarantadong ito. Ang kanang Zhang ay tutulong sa pagpatay sa salba. Ang kanang Po ay tutulong sa pag-eksekuta. Ang kanang Ma ay sasali sa pagpapatay. Sino ang may lakas ng loob? Sino ang balak ninyong patayin? Panginoong Nin, Sino ang gusto mong patayin? patayin si Lu Wei. Ginulo niya ang seremonya. Paulit-ulit na nagpapanggap bilang Zuanyuan. Hindi ba siya dapat patayin dahil dyan? Ganoon na lang ba kadali ang pagpatay sa bibig mo? Sinabi ko na ito dati, hindi mo maaaring apihin ang iba ng ganito. Kung ang ama ay hindi makatarungan, tanggap na. Pero ngayon, parang, halatang hindi ka nakinig. Mukhang kulang pa ang huling parusa. Panginoon ng digmaan, hindi na ako ulit. Panginoon ng digmaan, alam ko nang magkapatid kayo ni Lin Chanyu. Pero kung ipagtatanggol mo si Lu Wei dahil dyan, wala talagang kailangan. Ikaw nga ay mataas na Panginoon ng digmaan, pero ang angkan naming Dongfang ay hindi basta-basta. Ganoon ba? Si Lu Wei ay nagpapanggap kay Panginoong Zuanyuan para nakawin ang espada. Iyan ay kasuklam-suklam na krimen. Kahit ikaw, hindi mo siya mapoprotektahan. Lagi akong patas kumilos. Wala kang karapatang humusga. Nakita ko ang nangyari kanina. Malinaw na patas ang alok ni Elu. Hindi mo kayang makipagkumpetensya. Sinadya mong guluhin ang lahat. Iyan ang nagpagalit kay Elu. Pero makatarungan naman ang ginawa niya. Malinaw na ikaw ang may kasalanan. Naiintindihan ang ginawa ni Elu. Kapag tinanong ni Panginoong Suanyuan ito, kasama kayo sa pananagutan. Sige. Ngayon, si Lu Wei ay katabi ng Panginoon ng digmaan na parang manghuhula lang. Hindi mo pa rin nauunawaan. Sinusuklian ka pala ni Lintianga. Swerte mo lang. HMP, tama na ang kayabangan. Hindi ba't 10 bilyon ang sinalita mo para sa imbitasyon? Ipakita mo ngayon. Tama, dalhin mo ang pera. Nagpapataas lang si Lu Wei. May kapalit ito. Magkano meron ng isang palam-unong walang silbi? Chen, pwede bang 3 araw na palugi? Kailangan kong ibenta lahat ng ari-arian ko. Chen, labag ito sa patakaran. Chenyu, huwag mo nang problemahin ito. Chen, may 300 milyon pa ang kumpanya ko. Ililipat ko lahat bilang bayad, okay? Pwede bang huwag mo akong panagutan? Yang Xia, nawawala ka na ba sa isip? Peras na yan ng kumpanya, inay. Kasalanan kong hindi ako kumilos agad. Tumigil ka na. Chen, pakiusap, nakikiusap ako. Pinahahalagahan ko ang hangarin ni Shen Yongxia. Pero ako na ang bahala dito. Tumahimik ka, Wen. Anong oras na sa tingin, nagpapakatapang ka pa rin? Hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Anong ipagkakatiwala ko sa'yo? Tinutulungan kita ngayon. Ayoko lang na may utang na loob ako sa'yo. Ayokong maging pabor itong dapat bayaran. Wala ka talagang puso. Isang babaeng walang puso ka lang. Wala na akong sasabihin sa kanya habang buhay. Magbayad ng 10 bilyon para makuha ang espada, o gulungin ng subasta ng masama, o maparusahan ng batas sa panggugulo. HMP, hindi naman ganoon kaseryoso. Ilang taon lang sa kulungan, makakalaya ka rin. Naghahanap ka ng gulo. Panginoon ng digmaan, Lin. Kahit na mataas ang posisyon mo, parang kinakampihan mo si Lu Wei, pero dapat sumunod ka sa batas. Ngayon, winawalang bahala mo ang batas. Paulit-ulit na pagkakamali. Hindi maganda ito.
Ang batas. Hindi ba't bayad lang yan? Ay swipe mo na lang ang card. Louie, may pera ka talaga. Card. Walang kwentang card to. Wala ng bank details. Mas masahol pa sa laruan. Gagamitin mo pa yan? Nababaliw ka na ba? Suwei, sawa ka na ba dito? Nakakahiya na. May mali ba akong nasabi? Inaabuso mo ang pagmamahal ni Lin Chen. Pinapabali mo ang batas ng Diyos ng digmaan. Sapat na iyan para magalit ang lahat. Meron ka pang card na walang bank marka, para lokohin lahat. Louie, kailan ka naging nakakadiri? Kailan mo ako pagkakatiwalaan kahit minsan? 1-0 bilyon. Kahit sinalintian nyo at dongpang yun, di makakakuha ng ganito. Paano kita pagkakatiwalaan? Tama siya, Louie. Ikaw mismo yung talunan. Huwag mo kaming sisihin kung maliitin ka namin. Sir, kapag wala ka talagang pera, tatawag kami ng pulis. Tumawag na ba ng pulis? I swipe mo tong card. Sir, huwag niyo pong biruin ang trabaho ko. Baka lalo ka lang mapahama. I swipe mo ang card ang sabi ko. Kung gusto niyang mapahiya, sundin natin ang gusto niya. Gusto kong mapanood ang pagpapahiya mo. Kung ayaw mong mag-swipe, ako na. Successful ang pag-swipe. 10 bilyon ang transaksyon. Tapos na. Ano? Successful ang pag-swipe. Binibini. Nagawa talaga ni Louie na swipe ang card. Imposible. Paano nangyari yon? Imposible yan. Talagang hindi mangyayari. Walang kwentang basura ka. Paano ka nakakuha ng 10 bilyon? May sira siguro ang card reader. Tama ba? Sir, maging disente ka naman. Official na certified ang auction ng Kingsel. Walang mali sa card reader na to. Totoo pong successful ang transaction. Kagalang-galang na bisita. Pasensya na sa ginawa ko kanina. Ipapadala ko mismo iyang espada sa bahay mo. Lihaw. Hindi ba panahon na para ayusin natin ang ating mga problema? Anong gusto mo? Hindi gagalaw si Lin Tianga. Kumpiskado ang ari-arian ng pamilya Lee at ipinatapon sa hilaga. Kumpis ka. Tita Lee, bakit? Kahit gusto mong ipagtanggol ang estranghero, hindi ibig sabihin nasa ibabaw ka ng batas. Lin Tiangang. Hindi ka ba takot kay Haring Zuan Yuan sa pag-utos ng militar ng palihig? Nagtatago sa buwis ang pamilya Lee. Nagbubukas ng pambansang kayamanan. Panluloko sa investimento. Lahat ito'y ebidensya. Ano pa ang masasabi? Yun siya. Ito ang maling pagtitiwala mo. Desisyon mo ito. Louie, sino ka talaga? Walang saysay kung sino ako. Kahit hindi ka panipaniwala ang mga ito sa'yo, katotohanan pa rin ang mga ito. Walang halaga sa akin ng pera, kapangyarihan o katayuan. Pero hindi ka naniwala. Baka tama ka. Magkaiba talaga ang ating mundo. Kaya kahit anong sabihin natin. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo ng malaya sa lahat. Sana'y matagpuan natin ang sariling kapayapaan at ligaya. Ma, Ang yaman pala ni Louie. Pinagtabuyan pa natin ang napakagandang manugang. Nagsisisi ako, Maria. ako rin nagsisisi. Kuya Suli, ang pogi-pogi mo kanina, talagang hinahangaan kita. Oo nga pala, Kuya Luffy. Saan galing ang 1-0 bilyon na iyon? Ah, naiintindihan ko na. Siguro inutang mo sa monghe mong kaibigan, di ba? Huwag kang basta magsalita kung saan galing ang 1-0 bilyon. Hindi iyon utang. Kuya Louie, saan ang galing? Sabihin mo na. Uha, naku naman. Sige na, sabihin mo. Louie. Ano na naman ang gusto mo? Huwag mo akong isiping walang alam. Paano mo nakuha ang 10 bilyon? Alam mo na naman, Tama, siguradong hiniram mo kay Lin Tiangang ang perang ito. Ninakaw niya sa pondo ng bayan para sa iyo. ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Bahala ka na sa isip mo. Akala mo makakapagsabuatan ka ng palihip at walang makakaalam. Ano ang gusto mo? Ibigay mo sa akin ang espirituwang tibak. Paano kung hindi? Sasabihin ko sa lolo ko, tiyak na isusumbong sa hari. Ang pangunguwalta sa pondong militar ay kamatayan. Sa panahong iyon, ang kahihinatnan, hindi na kailangang sabihin. Duke Zeng, di ba? Ginagamit mo na naman ang pangalan ni Duque Zeng sa ilalim ng utos ni Lin Tianwan. Ngayon, huwag mong asahan na ililigtas ka niya. Magiging tagpo ng kapangyarihan yan. Bibigyan kita ng 3 segundo, pag-isipan mong mabuti. Kung hindi, naghahanap ka lang ng gulo. Bibigyan din kita ng 3 segundo. Nawala ka sa paningin ko.
Sige. Lu Wei. Hindi titigil si Dong Fang Yun hanggang isa sa atin ay mamatay. Pinagdududahan kong may lakas ka ng loob para dyan. Duke Zen. Lu Wei, ay Lu Wei. Wala kang hiya talaga. Ang sinabi mo kanina, kahit ang pinuno ay hindi magpapadali ng desisyon. Dahil takot siya, hindi ibig sabihin ayaw kong kumilos. Tai, hoy. Ano iyon? Naalis kay Lolo ang titulong Protector Duke. Paano nangyari iyon? Ikaw ang may gawa nito, di ba? Sino pa ba ang may kakayahan? Imposible. Wala ka kundi isang walang kwentang talunan. Nagkataon lang siguro ito. Isipin mo ang gusto mo. Ano ang gagawin natin, please? Lihim na planong ito ni Lin Qiangang, nakakagalit talaga. Tama yan. Pero kahit tulungan niya si Lu Wei, wala itong magagawa. Wala nang pag-asang si Lu Wei. Totoo iyan. Kapag pinaboran ka ni Grand Preceptor Xuan Yuan, lalo na si Lu Wei, mismo si Lin Qiangang ay yuyukot sa... Tama ka nga, ako si Dong Fang Yun, hindi si Suko ng walang laban. Papadalhan agad ni Liu Ping ang ating angkan. Nag-utos na ang angkan na magpadala ng marangyang regalo sa Qingzhou. Kahit ano ang mangyari. Sa darating na Dragon Ascension Feast, dapat mapansin ako ni National Master Xuan Yuan. Hindi lang ito tungkol sa kapalaran kong si Dong Fang Yun. Tungkol din ito sa pagligtas sa angkan nating Dong Fang. Ito lang ang tanging paraan para makaahon. Tama. Lu Wei, siguradong sasamahan kita. Dumating na ang pinakabagong balita mula sa kabisera. Maaaring nagpadala na ng mensahe si Dong Fang Yun o kumakalat na ang balita tungkol sa Dragon Ascension Feast. Naghahanda ang mga angkan na dumalo sa Dragon Ascension Feast upang makuha ang atensyon ng Han. Bukod pa dyan, determinado ring dumalo ang mga angkan sa Jingzhou para masilayan ang itinakdang pinuno. Hindi talaga sila susuko hanggang sa dulo. Mukhang wala akong choice kundi dumalo sa Dragon Ascension Feast. Ang pinuno ng Sunflower Kingdom dahil sa kabutihan ng pinuno, opisyal akong dadalo sa Dragon Ascension Feast. Hawak ang dakilang espada. Ako si Lin Qiangang, buong pagpapakumbaba sa pagbabalik ng Han.